Pauwi mula sa trabaho, hindi inaasahang nakita ng si Suke Lam, isang empleyado ng kumpanya, na naghihintay ng bus at muntik ng guluhin ng lasing. Bagamat nilagpasan niya na ito, agad siyang bumalik at tinawagan ito ng taxi. Pagkasakay, inakala ni Kelam na ang kanyang ina ang tumawag ng sasakyan para sa kanya at akmang magte-text sa kanyang ina nang tanungin siya ng driver kung saan siya pupunta. Kaya hindi ito ang kanyang ina, marahil ang kanyang nobyo, dahil katatapos lang nilang mag-usap sa telepono. Alam niyang nag-o-overtime pa ito, ngunit hindi niya akalain na ang boss pala niya, si Yu Hao, ang may malasakit sa kanya dahil alam niyang gabi na ito umuwi dahil sa trabaho. Si Yu Hao ay CEO ng isang malaking kumpanya at hindi marunong magluto kaya gumamit siya ng doble sa isang programa sa ZI na nadiskubre ng direktor na si Direk Kim na humingi ng pagwawakas ng kanilang partnership. Hindi inaasahang natuklasan niya na ang empleyado na si Ike Lam ay may talento sa pagluluto. Simula ngayon, siya ay na-promote bilang direktor, doble ang sweldo kumpara sa dating direktor. Kung maganda ang performance, magkakaroon pa ng isa pang bonus. Akala niya ay matatanggal siya sa trabaho dahil sa dami ng ginagawa na hindi gusto ng boss. Ngunit sa halip ay prinomote siya ng boss at tinaasan ang kanyang sweldo, at tinawag pa siya sa opisina. Sinabi sa kanya na agad makipag-ugnayan sa production team na imposibleng matuto magluto, at hiningi pa na iulat ang progreso bago magnegatibo Shamsif ngayong gabi. Ngunit tapos na ang oras ng trabaho, may financial freedom na ba siya? Kung walang financial freedom, paano pa pag-uusapan ang oras ng trabaho at pagkatapos ng trabaho? Kailangan din daw na laging bukas ang telepono 24 paghahati 7 simula ngayon, kung hindi ay may ibang gagawa. Paano naman iyan? Talagang kailangan ni Kelam ang trabahong ito. Madalas may sakit ang kanyang ina at malaki ang gasto sa bahay, ngunit hiningi ni Yu Hao na mag-ulat bago magnegatibo siyam ng gabi. Kung hindi, kailangan niyang mag-resign kinabukasan. Agad na tinawagan ni Kelam ang direktor ng production team, ngunit hindi sila sumasagot. Tila kailangan niyang personal na pumunta, ngunit hindi niya alam kung paano mapapapayag ang direktor na makipagkita. Habang nag-aalala, nakita niya ang isang shipper, at agad na sumulpot sa isip niya ang isang ideya, magpanggap bilang isang shipper. Sa wakas ay nakilala rin niya ang direktor ng production team, ngunit nang ipaliwanag ni Kelam ang layunin ng kanyang pagpunta, labis na naging matamlay ang direktor sa kanya, hindi man lang kinain ang pagkain na dinala niya, at sinabihan pa siyang bumalik sa pinanggalingan niya. Ipinakita ni Kelam ang peking mensahe ng paghingi ng tawad mula kay Yu Hao, at doon lang lumambot ang direktor, ngunit ayaw pa rin niyang pumayag na magpatuloy sa kooperasyon. Hanggang sa siya mismo ang nagluto ng isang ulam na hindi gusto ng lahat ang ampalaya, ngunit masarap nilang kinain. Nasiyahan si Kelam sa pagluluto at nakalimutan niya ang oras. Alas negatibo siyam na, ngunit hindi pa rin nakakatanggap ng tawag si Yu Hao para sa ulat ng trabaho at hindi rin niya makontak si Kelam. Pagdating niya sa production team, sa siwang ng pinto ay nakita niyang kinakausap ng direktor si Kelam. Nagbibigay ng mga aral tulad nito, bakit ka pa magtatrabaho para sa isang taong tulad ni Yu Hao na parang artificial intelligence? Sumagot si Kelam na ang boss ay parang ampalaya, bagamat maraming ayaw kumain nito, kailangan pa ring tikman ng matatanda ang pait. Nakita ni Yu Hao na maganda ang usapan ni Kelam sa production team, at sinamantala rin ni Kelam ang pagkakataon na banggitin ang pagkuha ng programa. Sa Sabado sa susunod na linggo ang shooting, ipapadala ko ang script mamaya. Salamat, Director Kim. Nang makitang natapos ni Kelam ang trabaho, saka palang gumaan ang pakiramdam ni Yu Hao. Sa sobrang abala sa buong maghapon, nagutom siya kaya pumunta siya sa hotpot restaurant ng kanyang kaibigan para kumain. Hindi sinasadyang narinig niya ang usapan sa pagitan ng isang mag-ina. Ang magandang katangian ni Suke Lam ay hindi siya materialistiko. Hindi materialistiko, makakakain ba siya? Sinabi pa nila na namatay na ang kanyang ama, at ang kanyang ina ay maisakit, kaya't habang buhay siyang hihilahin pababa ng mga ito hanggang kamatayan. Sa puntong ito, nalaman ni Yu Hao na ang lalaking ito ay kasintahan ni Kelam. Bukod pa rito, katatapos lang nitong makipag-date sa iba, at sinabi pa nitong siya ang direktor ng marketing department ng Chengdu branch ng kumpanya ni Yu Hao. Bilang resulta, inilabas ni Yu Hao ang kanyang telepono at tumawag para magtanong, at doon lang niya nalaman na isang babae ang direktor ng Chengdu branch. Nagpa siya si Yu Hao na parusahan ang mag-inang ito. May atay ng baboy ka ba na nalinis na? Naiintindihan ko, kaibigan. Nang magbayad sila, kinuha ng kaibigan ang dalawang bahagi ng lamang loob ng baboy, ang libreng handog ng tindahan, at sinadyang sabihin na ubos na. Hindi ba't meron pa rito? Ang resulta, kinuha niya ang isang kahon na hindi pa rin sapat, kaya kinuha na rin niya ang natitirang kahon. Sa puntong ito, naramdaman ng dalawa na nakaganti na sila. Sa kabilang banda, si Kelam, pagkatapos ng trabaho ay umuwi ng napakagabi, kaya't nagpadala siya ng text message kay Yu Hao, humihingi ng paumanhin dahil sa sobrang taga ng pakikipag-ugnayan sa production team. Ang detalyadong sitwasyon ay iulat kinabukasan. Dahil sa sobrang pagod kahapon, nakatulog si Kelam. Hanggang sa tumawag si Yu Hao, saka pa lang siya dali-daling nagising at nagbihis para pumasok sa trabaho, hindi man lang nakakain ng almusal. Sa kabilang banda, nakita ni Yu Hao na hindi pa rin dumarating si Kelam, kaya't bumili siya ng isang tasa ng kape. Pagbalik niya, nakita niyang pinapakain ni Kelam ang isang ligaw na pusa. Sinabihan siyang mag-overtime, pero pusa ang pinapakain niya.
Pagkaalis ni Kilam, lumapit si Yuhao para tingnan, hindi ba ito ang fishball na kinain niya kahapon sa refrigerator. Agad niyang kinuha ang telepono at tinanong ang assistant, pwedeng kainin ng tao ang pagkain ng pusa. Pagbalik sa kumpanya, nadiskubre ni Yuhao na nakapaghanda na si Kilam ng 3 chef para pagpilian niya at matuto ng pagluluto. Mariin na hindi pumayag si Yuhao, ito ba ang resulta ng pinag-usapan niyo? Matyagang sinuri ni Kilam ang problema para sa kanya at ang benepisyo na maidudulot ng pagkatuto ng pagluluto sa kumpanya. Saka lang siya pumayag na makipagkompromiso, ngunit ang 3 chef na ito ay nagluluto ng mga pagkaing maganda tingnan, ngunit hindi praktikal, at hindi akma sa imahe ng kumpanya. Alam niyang magaling magluto si Kilam, kaya gusto niyang subukan ni Kilam na magluto ng isang ulam. Ngunit kararating lang ng kasintahan niya mula sa malayo at naghihintay na makita siya, kaya't wala talaga siyang oras. Kung gayon, ang biglaang pagkakataong ito na bumagsak mula sa langit, hindi mo siguro kailangan, ano? Napakabilis, gumawa si Kilam ng isang simpleng fried rice na may itlog at hindi pa man nagsisimulang tikman si Yuhao. Nag-text na naman ang kasintahan niya para madaliin si Kilam. Palabas na sana si Kilam nang matuklasan ni Yuhao ang peking mensahe ng paghingi ng tawad. Galit na galit siya, nang araw na iyon, nakita kong nagkakasundo kayo ng production team. Ginaya mo rin ba ang mensahe ko ng paghingi ng tawad? Sinusundan mo ba ako? Hiniling pa ni Yuhao kay Kilam na agad tumawag para magpaliwanag sa production team, ngunit kailangan niyang umuwi para magluto ng pagkain para sa kanyang ina. Napakaraming pagkain sa mesa, hindi ba pwedeng mag-order ng shipper? Akala ko'y responsable ka sa trabaho. Hindi naman talaga oras ng trabaho ni Kilam ngayon, kaya galit siyang nagmungkahing mag-resign. Sinabi pa niya na si Yuhao ay isang workaholic. Ako raw ay workaholic, buti nga sa iyo, mag-resign ka, pinagtaksilan ka. Tumawag ang kanyang matalik na kaibigan para iayain siyang kumain, at saka lang nadiskubre ni Yuhao na nawawala ang susi ng kanyang sasakyan. Nang isipin niyang muli, tiyak na naiwan iyon sa folder ni Kilam kanina. Kaya naman, tinawagan niya si Kilam para hingin ang address ng bahay nito. Nang makarating siya, nakita niya ang magulong silid at si Kilam na nakaupo sa sahig. Si Amy Iyu, ang kanyang kuya, at ang kasintahan ni Kilam ay lumapit, nagpakilala bilang empleyado ng Chengdu branch. Naalala ni Yuhao ang pagkain ng hotpot sa restaurant ng kaibigan niya, at nakita niyang nagde-date ang lalaki. Sinabi pa nitong siya ang direktor ng marketing department. Para pahirapan siya, tinanong niya ang ilang trabaho ng direktor. Bilang resulta, wala siyang alam kaya agad siyang sinibak ni Yuhao. Ngunit hindi nagpasalamat si Kilam sa kanya, sa halip, sinisipan niya ito sa pagiging masyadong pakialamero. Easy, kayong mga babae, nawawalan kayo ng katinuan kapag umiibig. Iniisip ni Kilam, may katinuan ba siyang basta na lang papasok sa bahay ng isang empleyado na nag-resign? Hindi, si Yuhao ang may-ari ng kumpanya, kaya pwede siyang magtanggal ng kahit sino. Hindi na kailangan pang abisuhan ang empleyadong nag-resign. Sa susunod, pumili ka ng lalaki na tama dahil naiinis na nga si Kilam. Pag-uwi, narinig pa niya ang magiging biyenan niya na nagsasabing nagtaksil siya muna, ang masamang tao pa ang naunang magsumbong. Dahil dito, galit na galit ang kanyang ina at muntik nang maulit ang kanyang sakit. Naghanap din ng kaibigan si Yuhao para magreklamo at tinukso pa siya nito. Hindi mo nakuha ang susi ng kotse at inaway mo pa si Kilam. Bakit hindi mo sabihin sa kanya na alam mong masama ang lalaki at tinanggal mo siya para sa kapakanan niya? Magsalita sa isang taong puro emosyon at walang utak. Sa sumunod na segundo, nakita na ang anino ni Kilam doon. Walang malay na umiwas si Yuhao. Pumunta si Kilam para tingnan ang kifis dito. Dahil kanina sa hapunan, ibinunyag ng kanyang matalik na kaibigan ang tungkol sa kanyang kasintahan. Sinabi nitong nag-date siya dito kahapon, ngunit itinanggi niya ito. Dahil dito, naging ganoon ang masarap na hapunan. Ngayon, gusto ni Kilam na kumpirmahin kung sino ang nagsisinungaling. Hindi inaasahang mayroong hindi inaasahang pagtuklas, at nakita pa niya si Tsiyu doon. Kaya pala nang umalis siya, sinabi niyang sa susunod ay pipili na siya ng mas tamang lalaki. Kaya pala alam na niya noon pa. Alam ni Yuhao na tinitingnan ni Kilam ang kamera, kaya naisip niyang hindi naman pala siya bobo. Dahil ilang beses na niya itong pinaalalahanan sa pamamagitan ng mga salita. Pagdating niya sa bahay, saka pa lang niya nakita ang kanyang telepono, na puno ng mga mensahe mula kay Tsiyu. Nasa ibaba ako ng bahay mo. Agad mong dalhin ang susi ng kotse dito. Ngayon lang nalaman ni Kilam ang dahilan ng pagpunta niya sa bahay sa gabi. Kaya naman, hating gabi siyang pumunta sa kumpanya para ibigay ang susi kay Tsiyu. Pagkatapos ng mga nangyari ngayong araw, umayag si Yuhao na siya mismo ang maging host ng cooking show. Dahil sa takot na magbago ang isip niya, gumawa si Kilam ng kontrata bago siya turuan magluto. Nagulat si Tsiyu dito. Kahapon ay nakita pa niya ito sa opisina na nagdaramdam dahil sa pagkabigo sa pag-ibig. Ngayon ay ganap na nagbago ang kanyang itsura. Siya pa ang nag-aalala para sa kanya. Sino ang makapagsasabi na kakagaling lang niya sa breakup? Dahil sa masusing pagtuturo ni Kilam, ang isang simpleng pritong itlog na may kamatis ay nagawa ni Yuhao ng may pangkaraniwang lasa. Sa huli, naging napakamatagumpay ang pagkuha ng programa. Ang kanyang gwapong mukha at mahusay na pagluluto ay nakapagpaibig agad sa mga babaeng manonood.
Sinabihan ni Zihiyu ang babae na basagin ang itlog gamit ang isang kamay. Maraming tutorial video sa internet, bumili ng maraming itlog, at sanain ang sarili ng ilang beses para matuto agad. Patuloy pa ring nagte-text ang kasintahan ni Kilam para makipagbalikan. Paano ba itong taong ito, masama na, wala pa ring hiya. Narinig ng direktor ang usapan nila, kaya naisip niyang ligawan si Kilam. Upang ipagdiwang ang maayos na pagkuha ng pelikula, nagpa siya si Zihiyu na imbitahan ang lahat na kumain. Ngunit habang papunta sa restaurant, biglang nakita ni Kilam ang kanyang kasintahan na kakapakiusap lang na makipagbalikan. Ngayon ay magkahawak kamay na sila ng ibang babae at sabay na kumakanta ng love song. Nakita ng boss ang malungkot at desperadong eksenang ito ni Kilam. "Ye Kilam, sumama ka sa akin." Hindi rin alam ng lahat kung ano ang gagawin ng kanilang boss. Sa isang iglap, nakasuot na si Kilam ng isang magandang damit prinsesa. Dagdag pa ang hindi pa niya nakasanayang suotin na high heels, gusto lang ni Yuhao na maging kumpiyansa siya sa harap ng lahat. Para pagsisihan ng kanyang kasintahan, pumili sila ng isang pamilyar na love song para sa isang duet. Hindi inaasahang pagkabigkas pa lang ng boses ay naakit na sila sa boses ng isa't isa. Habang kumakanta, lalong silang nalulung sa musika. Matapos ang kanta, nagpalakpakan ang mga kasamahan sa ibaba. Dahil din dito, nainggit ang babae. Sinadya niyang banggain si Kilam habang papalabas sila, kaya't dali-daling tumakbo si Yuhao upang alalahanin ito. Marahil ay dahil sa unang beses niya itong magsuot ng high heels, kaya hindi pa sanay si Kilam. Lumapit ang kasintahan niya para bumati, at sinamantala rin ni Yuhao ang pagkakataon para ipaalala ang tungkol sa pagkasibak nito. "Hindi ba't sinabi mong ikaw ang marketing director? Araw-araw ay mayroong umaagaw sa iyo. Isang taong gumagawa ng huwad na ranggo ng kompetisyon at impormasyon ng posisyon. Hindi mapagkakatiwalaan ang anumang sasabihin niya." Sinampal ng babae ng malakas ang lalaki. Gumamit ng basket para sumalok ng tubig, ngunit walang nakuha. Pagkatapos nilang gawin iyon, nagkaroon ng masamang balak si Zhang Bife, ang babaeng may gusto kay Yuhao. Nagsimula siyang magplano kasama ang kanyang manager. Sa simula, si Yuhao ang nagbayad para sa party ng kumpanya. Ngunit naglabas siya ng sarili niyang pera. Hindi lang 2 kahon ng alak ang binili niya, kundi nag-book din siya ng kwarto para sa bawat isa rito. Ang pangunahing layunin ay lasingin si Yuhao at samantalahin ang pagkakataon para lumapit sa kanya. Bukod pa rito, si Director Kim, na may gusto kay Kilam, ay laging lihim na nakikipagkumpetensya kay Yuhao. Sa huli, lalo silang umiinom. Nakita ni Zhang Bife na dumating na ang kanyang pagkakataon. Habang nagme-make up sa banyo, tinawagan pa niya ang manager para imbitahan ang mga reporter. Pagbalik niya sa silid, wala na ang lahat. Nakita na matalik na kaibigan ni Kilam na si Hanmeng na may gusto si Yuhao kay Kilam. Kaya naman, kasama ang kaibigan ni Yuhao na si Gong Wenxing, ipinagkatiwala niya si Yuhao na lasing kay Kilam para alagaan. Dahil napakahirap maglakad ng naka-high heels, hirap na hirap siyang ihatid si Yuhao sa nabook na kwarto. Pagkabalik ni Kilam sa kwarto, agad niyang pinalitan ang kanyang lumang puting sapatos para umalis. Hindi inaasahang biglang nagising si Yuhao, na lasing at hiniling na ipagluto siya ng pritong itlog na may kamatis. Bagamat lasing na lasing siya, naalala pa rin niyang walang maayos na nakain si Kilam ngayong gabi. Naantig si Kilam sa pagmamalasakit na ipinakita ni Yuhao. Hindi niya inaasahan na si Yuhao, na desidido sa trabaho, ay mayroon palang ganoong kalambing at maalalahaning panig. Sa madilim na silid, silang dalawa lang. Habang nagiging romantiko ang kapaligiran, biglang hinalikan ni Yuhao, na lasing, si Kilam. Bagamat medyo nagulat, hindi tumanggi si Kilam. Sa kaibuturan ng kanyang puso, unti-unti na siyang umiibig kay Yuhao. Kinabukasan, paggising niya, nakita ni Yuhao ang kanyang sarili sa kama. Nakita rin niya si Kilam sa silid at blanko ang kanyang isip. Hindi niya maalala ang nangyari kagabi, kaya kinuha niya ang isang bathrobe mula sa aparador at isinuot ito. Nang makita niya ang mga reporter sa ibaba, inakala niyang may binabalak si Kilam para saktan siya. Siya na nag-alaga sa kanya buong gabi ay na-misinterpret pa. Galit na galit si Kilam, "Nagdududa ka bang ako ang tumawag sa mga reporter? Sa ugali mo, ang paggawa niyan ay magreresulta lang sa pagkatanggal ko. Iniisip mo ba na ganoon ako katanga?" Naalala lang ni Yuhao ang ginawa ni Zhang Bife kagabi. Lalo pang nagalit si Kilam, "Hindi pa ba sapat na hinila mo at hinalikan ako kagabi? Ngayong umaga ay pinagbibintangan mo pa ako. Hindi lang basta-bastos ka kapag lasing, mas masama pa ang iyong pagkatao." Samantala, si Zhang Bife sa kabilang silid ay nasa sitwasyon din ng matinding pagkabigo. Hindi na nga niya nakasama sa iisang silid si Yuhao. Ang Direktor Kim, na pinakaayaw niya, ay natulog pa sa kanyang silid. Nang umalis siya ay nakuhanan pa siya ng ilang litrato ng mga reporter. Plano ni Yuhao na samantalahin ang kaguluhan para tumakas. Hindi inaasahang nalabhan na pala ni Kilam ang kanyang panloob na damit. Para makaalis, kailangan niyang magsuot lang ng coat. Ang pinaka hindi niya matanggap ay, habang naghihintay ng elevator, nagkataong nakita niya si Gong Wenxing at Hanmeng. Talagang ang kinakatakutan mo ang siyang mangyayari. Hanggang gabi, hindi pa rin makalimutan ni Yuhao ang nangyari sa araw. Dahil sa sobrang stress, nahulog siya sa treadmill. Nang makita niya ulit si Kilam sa araw, parang daga siyang nakakita ng pusa. Mas gugustuhin niyang maglakad sa hagdan kaysa sumakay sa elevator.
Kinansela pa nga niya ang morning meeting na nakaschedule kahapon. Dahil si Kelam ang mag-host ng meeting na ito, hindi maintindihan ni Kelam kung bakit at gusto niyang tanungin ang dahilan. Ngunit sinabi niya na mayroon pa siyang apurahang gawain at lihim na umiiwas sa kanya. Ang kakaibang sitwasyong ito ay nagdulot ng pagdududa sa lahat ng empleyado ng kumpanya. Hindi siya gumagamit ng elevator at hindi rin siya dumadalo sa morning meeting. Nakita lahat ito ni Han Meng, kaya nagmadali siyang tawagan si Gong Wenting. Akala ko may pagkakul ang pagiging si. Anong karisma, nandito tayo. Natatakot pa rin sa kanila. Kaya nagpa siya ang dalawa na i-set up sila. Ngunit hindi nila alam. Sa kabilang banda, si Zhang Bi at Direk Kim ay nag-alyansa na para paghiwalayin sila. Gusto kong i-pursue si Yu Hao. Gusto mong i-pursue si Sukelan. Kung mapurso mo siya, hindi ba malaking tulong iyon para sa akin? Kaya nagtulungan ang dalawa ng buong puso. Kinagabihan, inimbitahan silang dalawa ni Han Meng na maghapunan. Ang dahilan ay ikakasal na siya kay Gong Wenting at kailangan niya ng best man at bridesmaid. Pagkatapos ay nagkunwari siyang masakit ang tiyan at umalis ng palihim. Para magkaroon sila ng pribadong espasyo. Ngunit ngayon, si Yu Hao, mula nang nangyari kahapon, ay hindi na kayang harapin si Kelan ng mag-isa. Ngunit ang kilos na ito ay ikinagalit ni Kelan. Sinabi niya na sila ay magkatrabaho lamang. Wala ring ibang intensyong maliban sa trabaho. Umaasa si Yu Hao na mapamahalaan ang relasyon ng may katinuan. Hindi ako makatuwiran. Ito ay maayos. Mas maraming tulong, mas maraming kasinungalingan. Sino ang mag-aakala na ang sumunod na nangyari ay unti-unting nagpabago sa kanilang relasyon? Ngayong weekend, aksidenteng natagpuan ni Kelan ang isang puting na nakakulong sa puno na naghihintay sa kanya. Kaya nagmamadali siyang kumuha ng hagdan. Nangyari ang hindi inaasahan. Si Yu Hao ay nakatayo sa puno, hawak ang kuting sa kanyang mga braso. Mabait talaga siya sa maliliit na hayop. Naalala niya noong gabing iyon, aksidenteng natapon ni Kelan ang isang basong mainit na tubig kaya napaso ang kanyang kamay. Pagkatapos niyang malungkot, aalis na sana siya nang makita niya ang kuting na ito na may dalang gamot sa paso sa leg. Malamang gawa ito ni Yu Hao. Kaya nagmamadali siyang kumuha ng hagdan at lumapit para magtanong. Kailangan mo ba ng tulong? Tulungan mo akong kunin ang pusa. Inilagay ni Kelan ang hagdan sa puno. Dahan-dahang bumaba si Yu Hao habang yakap ang pusa. Ngunit habang hawak niya ang pusa, nadula si Yu Hao at nahulog. Direktang bumagsak siya kay Kelan. Sa sandaling tatayo na sana siya, tinamaan ng hagdan ang tagiliran ni Yu Hao. Sa pagkakataong ito, hindi na siya makatayo. Pinayuhan siya ni Kelan na magpatingin sa ospital. Akala niya ay kaya pa rin niyang gumalaw. Hindi siguro bale, sabi niya. Nakita ang pagiging matigas niya, kaya sinabihan na lang ni Kelan ang driver. Sinabi niya na dalhin si Yu Hao para mag-pa-x-ray. Anong ospital? Sinabi ko nang okay lang ako. Siya ba ang boss o ako ang boss? Ngunit mabilis siyang nagsisi. Nang gabing iyon habang naliligo, kakalagay pa lang niya ng shampoo nang mawala ng tubig. Inaaway na nga ako ng mga tao, ngayon ikaw naman? Habang nagrereklamo sa loob-loob niya, nang lumabas siya, nadulas siya at bumagsak sa sahig. Nasugatan na nga ang balakang niya. Mas lumala pa ito sa pagkakabagsak na ito. Sakto namang may kailangan si Kelan na pirmahan niya agad. Ngunit nakahiga siya sa sahig at hindi makakilos. Ano ang password ng bahay mo? Sabihin mo sa akin. Para makapasok ako. Hindi na kailangan, umuwi ka na. Kinakabahan si Kayla kaya tinawagan niya si Gavin. Humingi siya ng passcode ng bahay niya. Dito, nagulat si Nathan nang marinig ang tunog ng pagbukas ng pinto. Huwag kang pumasok dito, wala siyang damit. Kung makikita siya ni Kayla ng ganoon, maitatago pa ba ang reputasyon ng si? Ngunit hindi alam ni Kayla ang kasalukuyang sitwasyon niya. Patuloy pa rin siyang lumapit. Huwag kang pumasok dito, ipikit mo ang iyong mga mata. Noon lang nalaman ni Kayla ang sitwasyon sa loob. Nagsisi na siya ay labis na pabigla-bigla. Sinabi ni Nathan na kumuha siya ng tuwalya para mabawasan ang kahihiyan. Ang resulta ay mas lalo lang lumala ang sitwasyon. Sa huli, nahulog siya at nakapatong kay Nathan. Nakita ang eksenang ito ni Gavin at Hannah. Buti na lang at dumating sila sa tamang oras, kung hindi ay hindi nila alam kung ano ang gagawin. Silang dalawa rin ay napaka-sweet. Nagmadaling bigyan sila ng kanilang privacy. Si Inihiyo ay kalahating may sakit dahil din kay Kelam. Tumanggi siyang pumunta sa ospital. Kaya nagpa siya si Kelam na manatili at alagaan siya. Dahil walang kusina sa kanyang bahay. Si Kelam ay makakagamit lamang ng mga available na sangkap. Pagkatapos ay ginawa niya ito ng isang mangkok ng instant noodles na may gatas. Hindi pa siya nakakakain ng ganito. Inisip na ito ay kakaibang pagkain. Ngunit sinubukan pa rin ang isang kagat. Hindi naman talaga masama ang lasa. Ito ang pinakamasarap na mangkok ng noodles na nakain niya. Kinaumagahan ay maagang gumising si Kelam at umuwi upang ipagluto siya ng almusal. Natatakot na baka ang sobrang pagiging masigasig niya ay makapagpapahindi sa kanya. Kaya sinabi niyang binili niya ito sa gate ng residential area. Anong tindahan? Ang tindahan sa intersection. Gusto rin niyang manatili siya sa bahay at magpahinga ng ilang araw. Manumbalik ka sa iyong kalusugan.
Hindi ko inaasahan na gusto na niyang magtrabaho agad. Kung hindi siya pinayagang tumawag ng sasakyan, tumawag ang Essence. Nang tinulungan ni AV Lam na kanselahin ang order, hindi niya sinasadyang natuklasan ang isa pang order noong gabing iyon ng ulan. May isang hindi niya kilala ang tumawag ng sasakyan para sa kanya. Hindi niya inaasahan na si Eho iyon. Lalo siyang nagkaroon ng magandang impresyon sa kanya. Sa panlabas, mukha siyang malamig at walang pakialam, ngunit ang puso niya ay napakainit. Sa mga araw na nagpapahinga siya, regular siyang ipinagluluto ni Ilam. Inaalagaan niya ang kanyang pang-araw-araw na buhay. Unti-unti rin siyang nasanay sa ganitong uri ng buhay. Ngunit ngayon, mahigit isang oras na ang lumipas at wala pa ring bakas ni Ilam. Hindi siya mapakali. Hindi siya makapag-concentrate sa trabaho. Darating ba siya ngayon? Agad na bumukas ang pinto pagkatapos ipadala ang mensahe. Dali-dali niya itong binawi. Palabas, nahuli si Eddie Lam dahil kailangan niyang turuan si Iho kung paano magluto ngayon. Ilalabas ang susunod na episode sa program, ngunit hindi pa niya alam kung ano ang magiging tema. Kaya pinili ni Eddie Lam ang hot pot. Naisip niya na ito ay isang universal na ulam. Hindi ito maaaring maging mali. Maaari itong umangkop sa lahat ng panlasa. Nang matapos nilang dalawa ang paghahanda, nag-ring ang doorbell. Inakala ni Eho na ito ang nagde-deliver. Ngunit nang buksan niya ang pinto, ito ay ang program crew na sumalakay. Napansin niya na magiging magulo ito. Upang makabili ng oras para makatakas si Eddie Lam, sinubukan ni Eho ang lahat ng kanyang makakaya upang harangan ang pinto. Ngunit nangyari pa rin ang masamang bagay. Hindi sinasadyang natumbas si Eddie Lam habang umaalis. Hindi rin niya mahanap ang kanyang telepono. Anong ingay iyon sa loob? May tao nga. Mabilis na nagtago si Eddie Lam sa kwarto ni Eho. Bakit may isa pang mangkok? Ayoko kumain mag-isa. Ito lang ang kayang gamitin ni Eho na dahilan para makalusot. Sinamantala niya ang bawat pagkakataon para hanapin si Eddie Lam sa kwarto. Ngunit itong si Kiran Githli ay parang anino. Sinusundan siya kahit saan. Aho, sino ang kausap mo? Kinakausap ko ang imaginary friend ko. Pagkatapos, ginamit niya ang dahilan na magpapalit ng damit para paalisin siya. Sinamantala niya ang pagkakataong matuto ng mga tips sa pagluluto mula kay Eddie Lam. Ngunit pagbalik, hindi mapakali si Kiran Githli. Sinabihan niya ang direktor na tawagan si Eddie Lam. Para matulungan nila ang isa't isa, tinawagan ng tinawagan, walang sumasagot. Hindi rin alam ni Eddie Lam kung nasaan ang kanyang telepono. Malaking pagsisikap ang ginugol para paalisin ang mga taong iyon. Ngunit hinanap ni Eddie Lam sa buong sala ang telepono, ngunit hindi niya ito nakita. Mabuti na lang at naka-silent mode ito. Kung hindi, magiging problema. Binigyan siya ni Eho ng telepono ng hotel. Sa susunod na araw, kapag dumating ang tagapaglinis, malamang na makikita niya ito. Ngunit ang hindi inaasahan ni Eddie Lam ay ibabalik ni Eho ang telepono sa kanya sa umagang pulong, sa harap ng napakaraming tao. Nahanap ko na ang telepono. Nasa ilalim ng sofa sa bahay ko. Hindi naintindihan ni Eddie Lam kung ano ang gusto niyang ipahiwati. Agad siyang sinundan sa opisina. Iningatan niyang tanungin kung bakit ibinalik ang telepono sa harap ng lahat. Nakita lang niya, kaya ibinalik niya. Nagpatuloy si Eddie Lam sa pagtatanong kung bakit niya sinabing nasa ilalim ng sofa. Talaga namang nasa ilalim ito ng sofa. Ang prangkang sagot niya ay nagbigay ng pagkabigo kay Eddie Lam. Hindi ito ang sagot na inaasahan niya. Dahil si Lee Hyun-ju ay nagpapagaling sa bahay, sa mga araw na magkasama sila, hindi sinasadyang nahulog ang loob ni Eddie Lam sa lalaking ito na mahigpit sa labas, ngunit malumanay at mabait sa loob. Naisip niyang sa pamamagitan ng pagbabalik ng telepono ay matutukoy niya ang kanyang posisyon sa puso ni Ethan. Ngunit ang resulta ay nagdulot lamang ng pagkadismaya. Sa totoo lang, kahit si Ethan ay hindi napansin na ang kanyang mga mata ay paminsan-minsan ay sumusunod sa babaeng ito. Nakasanayan na niya ang presensya ni Eddie Lam. Sa mga araw ng kanyang business trip sa Shanghai, kahit na nakaharap sa masasarap na pagkain, masarap itong kinakain ng iba, ngunit wala siyang ganang kumain. Pagkatapos ng trabaho, pumunta siya sa supermarket sa ilalim ng hotel. Bumili siya ng isang kahon ng sariwang gatas at isang pakete ng noodles. Naalala pa rin niya ang beef noodles na niluto ni Eddie Lam para sa kanya noong huling beses. Bumalik sa hotel at ginawa ang paraan ni Eddie Lam. Gumawa din siya ng isang mangkok ng noodles na may gatas. Hindi lang niya alam kung tama ang paraan ng pagluluto. Nang malapit na siyang kumain, nakatanggap siya ng tawag mula kay Eddie Lam. Sinabi sa kanya na ang tema para sa susunod na episode ay pagkikita sa mga lumang kakilala. Sa totoo lang, naghahanap lang siya ng dahilan para makipag-usap. Gusto lang niyang marinig ang boses ni Eho. Mabilis niyang nalaman mula kay Daft Vance na sina Eho at Kung Iseftin ay parehong ipinanganak sa iisang araw. Kaya naman, silang dalawa ay gumawa ng sarili nilang cake para ipagdiwang ang kanilang kaarawan. Nag-text si Eddie Lam kay Eho kung kailan siya uwi para maturuan niya itong gumawa ng kimchi. Sumagot si Eho na hanapin ang susi sa loob ng computer box. Bitbit ang natapos na birthday cake, masayang pumunta si Eddie Lam sa lumang bahay ni Eho. Nagluto rin siya ng mga paboritong pagkain ni Eho, gusto niya itong sorpresahin. Masaya siyang naghihintay sa kanyang pagbabalik, nagsimulang isipin ni Eddie Lam ang masayang mukha ni Eho.
Narinig ang tunog ng pagbukas ng pinto, dali-daling sinindihan ni Irilam ang kandila, pinatay ang ilaw sa kwarto, at nakita si Eho na nagbukas ng pinto at pumasok. Kinanta rin niya ang isang happy birthday song, ngunit nang makita ni Eho ang eksenang ito, hindi lamang siya nalulungkot kundi nagpakita pa ng pagkadismaya. Umuwi ka na muna. Sa kabila ng lahat ng paghahanda, hindi siya pinuri, sa halip ay pinapaalis. Naisip ni Irilam na marahil ay may malungkot na nangyari sa kanya, kaya gusto niya itong pakainin ng cake para sumaya. Ngunit nagalit siya, at nakita ni Irilam na masyadong matindi ang reaksyon ni Eho. Sinabi ni Irilam na kung mayroon siyang hindi masaya, sabihin niya. Sino sa tingin mo ako? Hindi ka aalis, di ba? Ako na ang aalis. Pagkatapos ay malakas na isinara ni Eho ang pinto at umalis, naiwan si Irilam na may galit at pagkalito. Sa kabilang banda, narinig ni Kung Isiftin mula kay Death Vance na plano ni Irilam na magdiwang ng kaarawan para kay Eho at magtapat ng pag-ibig. Nang marinig niya ito, nalaman niyang tapos na ang lahat, at wala na siyang oras para isipin ang kanyang kaarawan. Nagmadali siyang sumakay ng motorsiklo para pigilan si Irilam, ngunit huli na siya. Palabas, ang ina ni Eho ay tumalon mula sa gusali at nagpakamatay sa eksaktong araw ng kanyang kaarawan. Ito ay naging sakit na hindi niya malampasan. Kaya hindi na siya nagdiriwang ng kaarawan. Kinabukasan ng umaga, nang kalmado na siya, naramdaman niya na medyo sumobra siya, kaya nag-text siya kay Irilam, ngunit hindi siya binigyan ni Irilam ng pagkakataong magpaliwanag. Nang makarating siya sa opisina, nakita niya ang post ni Irilam na nag-post ng video ng kanilang dalawa na nagluluto sa social media. Galit na galit si Eho kaya agad niyang tinawagan si Irilam, inutusan siyang burahin ang video. Kahit paulit-ulit siyang tumawag, hindi niya ito makontak. Pagkatapos ay nagpatawag siya ng biglaang pulong, inutusan ang administrative department na agad magpadala ng legal na abiso. Kung may sinumang magbahagi, hahabulin sila ng kumpanya at kukuha pa ng abogado. Kasabay nito, nagmaneho rin si Eho para hanapin si Irilam. Hindi niya maintindihan kung bakit ginawa ito ni Irilam, marahil dahil lang sa nangyari kahapon. Ngunit wala si Irilam sa bahay, hindi niya siya nakita. Nag-aalala siya kaya hinanap niya si Jihigdan. Tinanong kung nasaan si Irilam, ngunit sinisi siya ni Jihigdan. Sa sandaling iyon, tumawag ang ina ni T. Bago pa siya makipag-usap kay Irilam, kinuha ni Eho ang telepono at agad na binura ang post sa kanyang personal na page. Ngunit anong post iyon? Tiningnan ni Irilam ang kanyang personal na page at saka lang niya nalaman na nakagawa siya ng malaking gulo. Nagmamadali siyang pumunta sa address na ibinigay ni Eho. Alam niyang labis na nag-aalala si Eho sa pagkakataong ito, kaya humingi lang siya ng paumanhin dahil ninakaw ang kanyang telepono. Ang video ay hindi niya in-upload. Ayaw pakinggan ni Eho ang mga paliwanag na ito, kaya sinabihan niya itong huwag nang pumunta sa kumpanya sa panahong ito, binigyan siya ng 20 araw na bayad na bakasyon. Ngunit naramdaman ni Irilam na ito ay kawalan ng tiwala, patuloy niyang iginiit na hindi siya ang nag-upload ng video. Sa ngayon, wala siyang pakialam sa iniisip ng ibang tao, sapat na pinagkakatiwalaan siya ni Eho. Ngunit ang ganitong saloobin ay lubhang ikinadismaya ni Irilam, sa sobrang galit, kumuha siya ng bakasyon. Sinabi kong kumuha ka ng bakasyon, ibig sabihin, totoo nga na binibigyan kita ng bakasyon. Ano ang mali sa ginawa ko? Sa totoo lang, binigyan ni Eho ng bakasyon si Irilam para protektahan siya. Ayaw niyang masaktan siya ng opinyon ng publiko, kaya hindi siya pumayag sa pagbibitiw ni Irilam. Bakit hindi mo tanggapin? Hindi ba dahil ito sa hindi nasusuklian na pag-ibig? Sa puntong ito, ayaw nang itago ni Irilam ang kanyang damdamin. Ang lalaking nasa harap niya ay nagdulot sa kanya ng pagmamahal at pagkamuhi. Kaya, buong tapang siyang hinalikan sa gitna ng maraming tao, at nagulat din si Eho sa halik na ito. Kahit magbakasyon pa ako ng 20 araw, at humupa ang opinyon ng publiko, ang aking pagmamahal sa iyo ay hindi ihina. Nagpakatotoo si Irilam sa harap niya, ngunit siya ay nakatayo lamang ng tulala, walang anumang reaksyon. Sa katunayan, ang lahat ay dulot ng kanyang dating kasintahan na si Titun. Siya at ang kanyang ina ay pumunta sa ospital para hanapin si Irilam, nagpapanggap na gustong makipagbalikan. Ang totoo ay palihim nilang kinuha ang telepono ni Irilam. Siya ang nag-upload ng video na ito online. Ayaw niyang makita si Irilam na mas maayos ang buhay kaysa sa kanya. Mula nang masibak siya ni Eho, gusto na ni Titun na maghiganti. Ngayon, sa wakas ay nakahanap siya ng pagkakataon na naging dahilan para hindi sila makahanap ng ebidensya. Dahil sa kanyang pagiging duwag, 2 taong nagmamahalan ang napilitang maghiwalay. Ang kawalan ng tiwala ni Eho ay nagdurog sa puso ni Irilam. Isang pag-ibigan na hindi pa nagsisimula ay nagtapos na. Sa kanyang matinding pagkadismaya, narinig niya si Eho na tinawag ang kanyang pangalan. Ang kanyang nawawalan ng pag-asa na puso ay muling nagkaroon ng pag-asa. Akala niya ay dumating si Eho para pigilan siya. Ang resulta ay nakatayo lamang siya sa kabilang kalsada halos buong araw. Ang mga tao ay dumaan at umalis. Nanatili siyang nakatayo sa parehong lugar, hindi gumagalaw. Sa huli, nakatanggap lamang siya ng isang mensahe mula sa kanya. Sa oras na ito, nakita niya ang kanyang likod habang siya ay umaalis. Muling nahulog sa kailaliman ng kawalan ng pag-asa ang puso ni Irilam.
Di nagtagal, nalaman niya mula sa bibig ng isang empleyado na ang dahilan ng pagmamadali ni Eho ay dahil kailangan niyang sunduin ang kanyang dating kasintahan na si Kies Chaite, na kararating lang sa bansa. Lumabas na mula sa simula hanggang sa huli, si Eddie Lam ay isang kapalit lamang. Gayunpaman, tanga siyang umibig kay Eho. Ngunit lalo lamang siyang nagpasya na magbitiw. Gayunpaman, para sa kanya, hindi pa tapos ang lahat. Kailangan niyang hanapin ang taong palihim na kumuha ng kanyang telepono at nag-post ng video. Kaya, ginamit niya ang dahilan na ang direktor ng programa na si Kim ay nag-uutos ng investigasyon. Tungkol sa kung bakit bigla niyang nakita ang kanyang dating kasintahan na si Dayton dito sa mga materyales ng programa. At ang mga materyales ng programa na iyon ay siya mismo ang namamahala sa pag-i-edit. Nakita ang kanyang masamang gawa na natuklasan at sinibak ng kanyang pinuno. Sa takot, hinabol niya si Ellie Lam. Hiningi niya ang kanyang kapatawaran dahil sa kanilang 6 na taon ng pagmamahalan. Kinuha niya ang pagkakataong ito para patawarin siya. Paano niya minahal ang ganitong klase ng lalaki sa loob ng 6 na taon? Sa sandaling ito, dinala ng kanyang kasintahan ang tanghalian. Nagkaroon si Eddie Lam ng ideya. Sinasabi mong mahal mo pa ako, paano naman ang kasintahan mo? Makikipaghiwalay ako sa kanya kaagad. Nakita ni Eddie Lam na nakamit niya ang kanyang layunin, kaya lumakad siya palayo ng buong pagtitiwala. Ang kasintahan ay walang pakialam na itinapon ang kahon ng tanghalian sa basurahan at pagkatapos ay pinatay ang switch. Napaka-relax talaga. Sakto namang tumawag si Direk Kim. Kulang sa tauhan ang production team. Inanyayahan niya itong magtrabaho para sa team. Una, makakatulong siya sa kanyang kaibigan. Pangalawa, nawalan lang siya ng trabaho. Agad na pumayag si Ellie Lam. At si Direk Kim, sa tulong ni Kiran Githe, ay nagbago ng hitsura. Pagsapit ng tea, hindi inaasahang napansin niya ang babaeng empleyado na umalis kahapon. Lumitaw muli sa kumpanya ng kalaban. Hindi pa siya nakaka-react sa bagay na ito. Nakakita na naman siya ng isang gwapong lalaki. May dalang sariwang bulaklak at nagtapat ng pag-ibig kay Ailam doon mismo. At ang taong ito ay ang kalaban ni Direk Kim. Sa oras na iyon, ang kanyang puso ay parang gustong tumalon palabas ng kanyang dibdib. Lihim siyang nanalangin na huwag tanggapin ni Eddie Lam ang lalaking iyon. Salamat sa lahat sa welcome ceremony. Sa totoo lang, itinuturing lang ni Eddie Lam siyang isang kasamahan. Matalinong ginawa niyang isang welcome ritual ang pagtatapat ng pag-ibig ni Direk Kim. Hindi lang niya tinanggihan ang pagtatapat ng pag-ibig ni Direk Kim, kundi binigyan pa niya ito ng paraan para makatakas. Sinamantala rin ni Eho ang pagkakataon para lumapit kay Ailam. Pinaalala kay Zhangbi ang kanyang mga alalahanin. Ayaw niyang bigyan sila ng pribadong espasyo. Bilisan mo! Galit na lumakad ang direktor na si Jin sa harap nilang dalawa. Ngunit hindi niya alam ang sasabihin. Sa huli, sinabi lang niyang mag-focus sa pulong. Suke Lam, umupo ka sandali. Si Kilam ay miyembro na ngayon ng production team. Ano ang karapatan mo na sabihin sa kanyang maghintay? Nakikita ang dalawa na nagtatalo ng ganoon. Sinabi din ni Kilam na kung mayroon silang sasabihin, sabihin na lang nila dito. Tamang-tama na narito ang lahat. Ngunit ayaw ni Yuhao na pag-usapan ang tungkol sa trabaho. Paano niya ipapahayag ang kanyang damdamin sa harap ng napakaraming tao? Ang dalawa ay patuloy na nagpapalitan ng mga salita na nagpagalit kay Hanming sa tabi niya. Matapos makipag-usap kay Gong Wenting, nagpa siya na bigyan ng pagkakataon sina Ihin Kiyu at Kilam na magkasama. Tamang-tama, darating ang biyenan ni Hanming para kumain sa bahay. At masarap magluto si Kilam. Kaya, madali siyang hiniling na pumunta sa bahay para tumulong. Agad namang pumayag si Kilam. Pagdating niya sa bahay, nalaman niyang naroon din si Yuhao. Ayaw siyang makita ni Kilam kaya agad siyang tumalikod at umalis. Malapit na dumating ang biyenan ko. Hindi ka maaaring umalis ngayon. Sa huli, nanatili si Kilam ayon sa pakiusap ng kanyang matalik na kaibigan. Ngunit ang isa ay nasa kusina. Ang isa ay nasa sala. Hindi sila nag-uusap. Nakita ni Hanming na hindi maganda ang sitwasyon. Tumakbo ulit siya sa sala. Malakas niyang sinabi na nagmamadali si Kilam at aksidenteng nahiwa ang kanyang kamay. Hindi mapakali si Yuhao nang marinig niya iyon. Nagmadaling pumasok sa kusina para mag-alala, saka lang niya nalaman na niloko lang siya. Nang balak niyang lumabas, nakakandado na ang pinto mula sa labas ni Gong Wenting. Lubos niyang naunawaan ang kanilang intensyon. Hindi ba parang bata lang siya na 3 taong gulang? Hindi niya alam ang gagawin. Buti na lang may tawag. Nang ilabas niya ang telepono, nahulog ang susi ng kotse sa sahig. Nakita ulit ni Kilam ang tomato-shaped keychain. Mukhang lagi pa rin niyang naaalala ang kanyang dating kasintahan. Sa hapagkainan, pareho silang may sari-sariling iniisip. Walang nagsalita sa kanila. Ngunit gusto pa ring subukan ulit ni Yuhao. Nag-alok siyang ihatid si Kilam pa uwi, ngunit tinanggihan siya. Habang naghihintay si Yuhao ng red light, bigla niyang naalala ang sinabi ni Kilam. Gusto niya ang kamatis ngunit ayaw niyang maging kapalit. Biglang luminaw ang kanyang isip. Naisip pala ni Kilam na siya ang kapalit ng dating kasintahan. Sa pag-iisip nito, agad siyang bumalik. Sana ay hindi pa umalis si Kilam. Sana ay naghihintay pa rin siya doon. Ngunit nang dumating siya sa hintuan ng bus, uli na. Sumakay na si Kilam sa bus at umalis.
At nagpasya siyang ilibing ang damdaming ito sa kanyang puso. Dahil ayaw na niyang masaktan pa. Sino ang mag-aakala na ang kanyang pagtalikod ay magbibigay ng pagkakataon kay Director Kim? Nalaman niya mula sa tagapayo na si Zangbay na linggo-linggo ay dinadala ni Kilam ang kanyang ina sa ospital para sa dialysis. Sinamantala niya ang pagkakataong ito. Inanyayahan niya si Kilam at ang kanyang ina na magluto para sa mga batang may sakit. Agad namang napansin ng ina ni Kilam na may gusto siya sa kanyang anak nang makita na mabait at gwapo si Director Kim, nasiyahan din siya. Sa pag-uwi, nag-alok si Director Kim na ihatid ang mag-ina pa uwi. Ayaw ni Kilam na makipag-ugnayan sa kanya ng higit pa sa trabaho. Ngunit nagkunwari ang kanyang ina na nahihilo. Ang layunin ay bigyan sila ng pagkakataon. Habang naghihintay sa pulang ilaw, sinamantala ni Director Kim ang pagkakataon upang basahin ang mensahe ni Zangbay. Subukang pasiyahin ang iyong biyenan. At humingi pa si Zangbay ng love charm para sa kanya. Sinabi sa kanyang isuot ito. Magdadala daw ito ng swerte sa kanya. Sa totoo lang, nang makarating sila, inanyayahan siya ng ina ni Su na uminom ng tubig. Sa kabilang banda, si Yu Hao, sa tulong ni Gong Wenting, ay papunta na sa bahay ni Kilam. Ngunit pagkababa niya ng kotse, nakita niyang naroon din si Director Kim. Hindi inaasahang ganoon kabilis ang kanilang pag-unlad. Nakarating na sa puntong nagpakilala na sa pamilya. Ngayon, ang tanging paraan niya para makalimutan ang sakit ay sa pamamagitan ng trabaho. At narinig pa niya mula sa bibig ng kanyang lola. Hindi lang si Director Kim na ito ay isang rich kid, kundi isa rin siyang sikat na pintor. Dahil dito, lalong nawalan ng kumpiyansa si Xia Yuhao. Hanggang sa mangyari ang isang insidente. Nagpabago sa kanyang isip. Hindi sinasadyang nahiwa ng ina ni Han Meng ang kanyang kamay. Naalala niya ulit ang kanina sa kusina. Hindi sinasadyang naipit ang kamay ni Kilam ng tinik ng isda. Kaya dali-dali siyang kumuha ng band-aid at tumakbo. Nang akmang kakatok na siya, narinig niya ang boses ni Director Kim. Nalaman niyang nasa bahay pa rin ang taong ito kahit hating gabi na. Kaya nagsimula siyang mag-imagine. Nagkasama na kaya silang dalawa? Sa pagkakataong ito, ganap na siyang nagpasya na sumuko. Gayunpaman, ang dalawang katulong ay nagsisikap pa rin. Sa dahilan ng kasal bukas, inanyayahan silang dalawa na maging best man at bridesmaid. Dahil sa pagkasabik, maagang gumising si Yuhao. Maingat niyang inayos ang kanyang sarili sa loob at labas. Paalis na sana si Kilam at ang kanyang ina nang makita nila si Director Kim. Nakita ng kanyang ina na ito ay isang magandang pagkakataon. Hiniling niya kay Director Kim na ihatid si Kilam. Ngunit hindi inaasahang naipit sila sa trapiko sa gitna ng daan. Hindi gumagalaw ang kotse. Malapit na ang oras ng photoshoot, ngunit wala pa rin si Kilam. Tamang-tama, nakatanggap din ng tawag si Director Kim. Naipit ako sa daan. Narinig niya ang boses ng isang lalaki sa loob. Biglang kumirot ang kanyang puso. Hindi na siya maaaring tumayo at maghintay habang buhay. Kung ganito lang, magiging sa iba ang asawa. Hindi siya nakinig sa payo ni Gong Wenting. Sumakay sa motorsiklo. Nagpalit ng helmet. Buong bilis na umalis. Nakipagsiksikan sa gitna ng trapiko. Ayon sa address na ibinigay ni Kilam. Mabilis silang natagpuan ni Yuhao. Sa oras na ito, muling magtatapat ng pag-ibig si Director Kim. Buti na lang dumating siya sa tamang oras. Bumaba si Su Kilam sa kotse. Hindi pa nakakasagot si Kilam. Dali-dali siyang bumaba sa motorsiklo para buksan ang pinto ng kotse. Mabilis na hinila si Kilam pababa ng kotse. At hindi sinasadyang nakita ang suot niyang mataas na takong. Lihim siyang napangiti sa loob. Dahil ang sapatos na ito ay regalo niya kay Kilam. Nang una nilang tapusin ang love song, hindi inaasahang itinatago pa rin niya ito. Kinabahala ito ni Director Kim. Gusto niyang bumaba ng sasakyan ngunit hindi mabuksan ang pinto. Kaya't galit lang siyang tumingin habang ang babaeng gusto niya ay inakay ng ibang lalaki. Ngunit lihim na natuwa si Yuhao. Basta't kumilos, magkakaroon ng hindi inaasahang mga resulta. Ngunit sa susunod na bahagi ng photoshoot, ang dalawa ay hindi lamang walang ekspresyon, kundi magkalayo rin silang nakatayo. Hindi na makatiis kahit ang photographer. Sinabihan niya silang maglapit. Pagkatapos ng photoshoot dito, sila ay magkakapares na sumakay sa motorsiklo. Nagpunta sila sa high school ni Han Meng noong kolehiyo. Dahil kapag nagmamahal ka ng isang tao, hindi mo lang gustong makasama sila araw-araw sa hinaharap, kundi gusto mo ring maging bahagi ng kanilang nakaraan. Ngunit si Yuhao ay palaging nakasimangot sa buong biyahe. Wala siyang interes. Dahil naaalala niya ang kanyang ex-girlfriend na si Shen Zailin, nagkakilala sila at nagkainibigan sa paaralan. Sa totoo lang, hindi pa niya lubusang nakakalimutan ang kanyang ex-girlfriend. Kaya't pumayag siyang payagan si Kilam na mag-resign. Kung bumalik si Shen Zailin, gusto mo pa rin bang makasama siya? Umiling siya bilang pagtanggi. Kung gayon ayos lang. Ngunit hindi pa rin siya lubusang nakakabangon mula sa kanyang nakaraang relasyon. Kung tatanggapin niya si Kilam ngayon, hindi niya ito irerespeto. Ngunit nang makita niyang mag-isa si Kilam, hindi niya mapigilang lumapit. Ngayon ang kasal ni Han Meng at Gong Wenting. Ang dalawa ay ang abay na babae at lalaki. Nakikita silang magkahawak kamay na lumalapit, na antig din ang puso ng dalawa.
Gusto nilang magkaroon ng ganoong masayang kasal. Sa paghagis ng baukwet, tahimik na lumapit ang kaligayahan kay Kilam. Nang saluhin ang baukwet, muntik nang matumba si Kilam. Buti na lang nasalo siya ni Yuhao. Kung hindi, mapapahiya siya sa harap ng lahat. Gayunpaman, nakita lahat ito ng mga tauhan ni Zhang Bi. Kinabahan siya. Sinisisi si Director Kim na hindi naging proactive. Dahil dito ay nagkaroon ng pagkakataon si Yuhao. Kaya, inakay niya ulit si Director Kim sa kasal na hindi sila imbitado. Tamang-tama, nakita niya si Yuhao na lumalapit kay Kilam. Gusto pa rin niyang mag-resign si Kilam sa film crew. Bumalik upang pangasiwaan ang kanyang trabaho. Dahil nakapirma na sila ng kontrata dati. Kailangang turuan ni Kilam si Yuhao magluto bawat linggo, at gusto rin niyang simulan na niyang magturo kaagad bukas. Kinailangan ni Kilam na paalalahanan siyang muli. Nag-resign na siya sa kumpanya ngayon. Kung gusto pa ring matuto ni Yuhao magluto, humanap siya ng iba. Para mapanatili si Kilam sa tabi niya, kinailangan ni Yuhao na ilabas ang kontratang pinirmahan nilang dalawa. Kung kanselahin ang kontrata, gaano karami ang dapat bayaran? Bukod pa rito, siya ay isang napakamakatuwirang tao. Hindi niya hahayaan ang kanyang emosyon na makaapekto sa kanyang tamang pagpili. Nang makita ni Director Kim na pinipilit siya ni Yuhao ng ganoon, hindi na niya talaga matiis. Upang hindi magkaroon ng pagkakataon si Yuhao na makipag-ugnayan kay Kilam, nagpa siya si Director Kim na pumunta sa bukid. Magpi-film ng isang 3 araw 2 gabing programa tungkol sa buhay sa bukid. Akala niya ay napakaabala ni Yuhao bilang isang malaking amo. Tiyak na hindi siya makakasama sa 3 araw at 2 gabi. Kaayos pa lang niya para sumama kay Kilam para maghanda, nang sabihin ni Yuhao na hindi makakasama si Kilam sa pagpi-film sa pagkakataong ito. Dahil hindi maganda ang kalusugan ng kanyang ina. Kailangan niyang mag-inject ng gamot sa tamang oras araw-araw. Kaya hindi niya maiwan ang pangangalaga ni Kilam. At siya ang boss niya. Wala siyang alam sa sitwasyon ng pamilya ng kanyang empleyado. Walang nasabi si Director Kim. Sa sandaling ito, lumabas ang ina ni Kilam. Pumayag siyang payagan si Kilam na lumabas. Sa pagitan ni Yuhao at Director Kim, lihim niyang pinili si Director Kim bilang kanyang magiging manugang. Sa puntong ito, labis na nalugod si Director Kim. Masaya siyang makita ang hindi komportabling mukha ni Yuhao. Ngunit pagkatapos noon, tinawag siya ni Yuhao. Sasali din ako sa programang ito. Para hindi magkaroon ng maraming kontak ang babaeng gusto niya sa kalaban, kailangan niyang isantabi ang kanyang trabaho para mag-shoot. Ito ay ayon sa plano ni Director Kim. Alam niyang si Yuhao ay CEO ng isang malaking kumpanya na may mataas na katayuan. Sadyang inayos niya para sa kanya ang isang mamasa-masang silid at naglagay din ng surveillance camera. Ang dahilan ay upang maiwasan ang panloloko sa programa. Hindi pinapayagang humingi ng tulong sa iba. Ang ibig sabihin ay gusto niyang umatras siya. Kung determinado si Yuhao, ano ang kanyang ikakatakot? Ngunit habang inilalagay ang kanyang bagahe, nakakita siya ng ipis. Kinabahan siya at natakot. Nakita lahat ito ni Director Kim. Nang gustong magbanyo ni Yuhao, dinala siya ni Director Kim sa banyo na ilang daang metro ang layo. Amoy na amoy kahit siya hindi na makatiis. Wala na bang ibang pagpipilian? Kahit meron, hindi niya sasabihin sa kanya. Napilitan si Yuhao na kagatin ang kanyang labi at humanda na pumasok. Nakita niya ulit ang isang ipis. Sa sobrang takot, tumalon siya at kumapit kay Director Kim. Ngunit itinulak siya ni Director Kim. At sinabing baliw siya. Samantala, nasa tanging lugar si Yuhao na walang kamera at humingi ng tulong kay Kilam. Hiniling niya na turuan siya nitong magluto sa gabi. Sinamantala ni Kilam ang pagkakataon para humingi ng 3 beses na mas mataas na presyo kaysa sa nakaraang bayad sa tuition. Ngayon, si Yuhao ay parang isang phoenix na nasa kagipitan, mas masahol pa sa isang manok. Ano man ang labis na hilingin ni Kilam, pumayag siya. Agad siyang nagpadala ng 1,000,000 yuan. Inisip ni Kilam na hindi masama ang kanyang kasanayan ngayon. Hindi na kailangan gumastos ng malaki sa pag-aaral pa. Kailangan kong manalo sa unang pwesto. Kakapadala pa lang ng mensahe, agad itong binawi ni Yuhao. Ngunit pagkatapos, nakakita siya ng isang malaking gagamba. Takot na takot siya, kaya nanginginig siya. Dahil dito, nahulog ang telepono niya sa inidoro. Ngayon, nawala na rin ang tanging paraan niya para makipag-ugnayan kay Kilam. Kailangan na lang niyang hintayin siya dito. Hindi naglakas loob si Kilam na sabihin na nahulog ang telepono niya sa inidoro. Pagkatapos noon, dinala siya ni Kilam sa isang bahay sa bukid. Para sa lokasyon ng shooting sa pagkakataong ito ang lugar kung saan nagkatagpo ang kanyang mga magulang. Kaya't bawat kaarawan ng kanyang ina ay pumupunta sila dito. Lubos na pamilyar si Kilam sa lugar na ito. Sa pagkakataong ito, tinuruan ni Kilam si Yuhao kung paano gumawa ng dongpo pork stew. Ang pagkaing ito ay may espesyal na kahulugan sa kanya. Ito ang pagkaing niluto ng kanyang ama nang una nilang makita ang kanyang ina. Sa daan pa uwi, nagbahagi din si Yuhao ng kanyang damdamin kay Kilam. Hindi pa rin niya lubusang nakakalimutan ang kanyang ex-girlfriend. Ngunit talagang gusto siya ni Kilam. Kaya handa siyang maghintay. Maghintay hanggang sa magkaroon si Yuhao ng puwang para sa kanyang puso. Ngunit hindi na makapaghihintay si Director Kim. Alam niyang kaarawan ng ina ni Kilam ngayon.
Lihim niya itong dinala dito nang hindi nagsasabi. At nagpinta pa siya ng larawan para sa mag-ina bilang regalo sa kaarawan. Para kay Kelam, hindi lang ito simpleng sorpresa. Bago mag-shooting, sinisisi pa niya ang kanyang sarili dahil hindi niya maipagdiwang ang kaarawan ng kanyang ina. Hindi inaasahang ganoon na pala karami ang lihim na ginawa ni Director Kim. Ngunit ang pasasalamat ay hindi kayang palitan ang pagmamahal. Sa kanyang puso ngayon ay si Yu Hao lamang, wala nang lugar para sa iba. Gayunpaman, hindi alam ito ni Director Kim. Uminom siya ng maraming alak para magkaroon ng lakas ng loob. Naghahanda siyang umamin ng pag-ibig kay Kelam ngayong gabi. Si Kelam ay naiisip lamang si Yu Hao pagkatapos niyang ipagdiwang ang kaarawan ng kanyang ina. Si Yu Hao, na hindi pa nakapagdiwang ng kaarawan, ay nakatayo lamang at nanonood mula sa malayo. Hindi mapakali si Kelam kay Yu Hao. Sinabi niya kay Director Kim na kung mayroon siyang sasabihin, bukas na niya sabihin. Sa wakas, naglakas loob din ang Sihi na halikan ang babaeng gusto niya. Sino ang mag-aakala na mapuputol ang susunod na eksena ng kanyang kalaban sa pag-ibig? Gusto ni Director Kim na makuha ang pagkakataon para sa kanyang sarili. Ayaw niyang maalis nang wala pang nagagawa. Buong tapang siyang umamin kay Kelam. Habang handa nang sumagot si Kelam, biglang inagaw ni Yu Hao ang walkie-talkie. Ginawa niyang manahimik ito gamit ang isang halik na tila nagdedeklara ng pagmamay-ari. Ang ipinapahiwatig ay wala ng pagkakataon si Director Kim. Kinabukasan, habang nagre-record ng palabas, ang isa ay malungkot, ang isa ay masaya. Nagtagumpay din ang stewed fish with potatoes ni Yu Hao. Gayunpaman, nagsimulang magsismisan ang mga tao sa kumpanya. Nakikita ang video na kinunan nila sa farm, tinutukso si Kelam na pagkatapos na sipain ng Si, sinundan pa rin niya ang Ihihi hanggang sa probinsya. Sino ang mag-aakala na sa sumunod na sandali ay lumitaw ang Si? Hindi lamang sinuportahan si Kelam sa elevator, kundi idineklara rin sa kumpanya na si Kelam ang kasalukuyang vice presidente. Mula ngayon, lahat ng dokumento ay dapat dumaan sa kanya para pirmahan. Dapat ay natuwa siya, ngunit nagulat si Kelam, galit na sinundan siya sa opisina. Dahil bago pa man sila pumasok sa kumpanya, napagkasunduan na nilang maging board secretary siya. Hindi inaasahang nang idineklara ang appointment, nagbago siya ng isip at pinamahalaan siya sa 3 departamento ng sabay-sabay. Paano siya magkakaroon ng sapat na oras at kailangan pa niyang alagaan ang kanyang maisakit na ina? Hindi niya kayang gawin ang lahat, kakapasok pa lang niya sa trabaho at masakit na ang kanyang mga paa dahil sa paglalakad sa tako. Kung ayaw mong maglakad, bakit ka naglalakad sa sapatos na pang-opisina? Ngunit sinabi noon ni Yu Hao na ito ang imahe ng kumpanya, hindi niya ito maaaring ipahiya sa labas. Binawi niya ang kanyang sinabi tungkol sa imahe, dahil hindi naman ito naugnay sa imahe. Nang matapos magsalita si Yu Hao, hindi natuwa si Kelam na nagpapakita na hindi maganda ang kanyang imahe. Ngunit pagkatapos, binuksan ni Yu Hao ang aparador sa harap niya, at sa loob, bukod sa mga damit ni Yu Hao, mayroon ding sapatos ni Kelam. Lumalabas na napaka-considerate din niya, at personal pa niya itong pinalitan para sa kanya. Sa pagkakita sa mainit na kilos na ito ni Yu Hao, napuno ng kaligayahan ang mukha ni Kelam. Ang mas nakakagulat pa ay, naghanda pa si Yu Hao ng kama sa opisina para makapagpahinga kapag pagod sa overtime. Nang makita ito ni Kelam, nataranta siyang umalis sa opisina. Ngunit nang hindi siya nag-iingat, hinila siya ni Yu Hao sa mesa at hinalikan na hindi sinasadyang natapon ang baso ng tubig sa mesa. Pagkatapos nilang kumpirmahin ang kanilang relasyon, hindi na napigilan ni Yu Hao ang sarili. Napansin pa nga ng mga empleyado ang kakaiba sa kanila. Ang dalawa ay kasing tamis ng pulot, at nang makita sina Director Kim at Sangbay, pareho silang heartbroken at naglalasing sa isang ihawan. Gayunpaman, nang kalmado na si Sangbay, naramdaman niya na malamang na hindi magtatagal ang dalawa dahil hindi talaga sila magkatugma. Ang isa ay workaholic, ang isa ay gusto lang alagaan ang kanyang maisakit na ina, tiyak na magkakaroon sila ng problema sa katagalan. Kaya sina Director Kim at Kelam ang pinakaangkop. Muling umasa si Director Kim pagkatapos ng pagsusuri ng kanyang tagapayo. Nagpasya siyang itago kay Kelam at simulan ito sa kanyang ina. Hindi inaasahang nahuli siya ni Kelam, hindi niya alam kung paano haharapin ito. Kinakabahan siyang dali-daling umalis doon, ngunit hindi niya alam na naghihintay si Yu Hao kay Kelam sa ibaba at naghahanap ng paraan para mapasaya ang biyanan niya. Sino ang mag-aakala na sa sumunod na sandali ay makikita niya si Director Kim na lumabas mula sa bahay ni Kelam? Muling sinimulan ni Zhang Bi na sisihin siya kung bakit siya bumaba ng mabilis, bakit hindi mo sinabi sa akin na nakauwi na si Kelam? Malamang na hindi mo nakita. Nang paalis na siya, napansin niyang nawawala ang kanyang telepono. Sobrang kinabahan siya kanina, kaya nakalimutan niya ang kanyang telepono sa mesa sa bahay ni Kelam. Sinamantala niya ang pagkakataong dinala ni Kelam ang kanyang telepono upang magtanong tungkol sa trabaho. Umaasa na si Kelam pa rin ang mamamahala sa proyekto sa susunod. Sa kasalukuyan, hindi na si Kelam ang mamamahala sa trabahong ito. Pwede ka bang sumama sa susunod na taping ng show? Hindi pwede, hindi na makapagpigil si Yu Hao. Nang magkita sila, patuloy pa ring nangulit si Director Jin, kaya natural lang na nagsiselo si Yu Hao. Mabuti na lang at hinawakan ni Su Kelam ang kamay ni Yu Hao sa harap ni Director Jin. Nagkahawak kamay silang dalawa habang umaakyat, at pag alis nila, hindi niya nakalimutang bigyan si Director Jin ng mapanuksong tingin.
Hinarap ni Zhang Bi si Director Jin at pinagalitan, sa huli ay hindi pa niya pinayagan ang babae na sumakay ng kotse. Sa unang pagkakataon na opisyal na nakilala ni Ji Hee-yu ang kanyang magiging biyenan, sobrang kinakabahan siya na hindi niya alam kung saan ilalagay ang kanyang mga kamay at patuloy siyang nagkakamali sa hapagkainan. Kumuha si Sukelam ng isang mangkok ng sabaw para sa kanyang ina, ngunit kinuha ito ni Yu Hao at ininom ang lahat. Matagal bago niya napagtanto na ikinatawa naman ni Sukelam. Ngunit pagkatapos ng hapunan, nagsiselos pa rin si Ji Hee-yu tungkol kay Director Jin. Pagkalabas pa lang ng bahay ay hindi na niya napigilang parusahan si Sukelam. Isinama ng Sihi ang kanyang nobya sa reunion ng klase. Hindi niya inaasahan na biglang dumating ang kanyang ex-girlfriend na 6 na taon nang nawala. Bagamat diretsong ipinakilala ni Yu Hao si Sukelam bilang kanyang nobya, sinadya pa ring ipinakita ni Shen Sailin ang kanyang tomato-shaped bracelet sa pulso para manginis. Ngunit nang makita niyang hindi man lang ito pinansin ni Sukelam, sa halip ay nakangiti pa itong nakipagkamay sa kanya. Hindi sumuko, kinuha ni Shen Sailin ang caviar na inihanda niya. Alam niyang walang karanasan si Sukelam sa buhay, kaya gusto niya itong ipahiya sa harap ng lahat. Subukan mong kumain ito, kitang-kita ni Yu Hao ang lahat ng maliliit na panlilin lang na ito. Agad siyang nagbigay ng mabilis na demonstrasyon kay Sukelam. Hindi inaasahan ng ex-girlfriend na tutulungan niya si Sukelam ng ganoon. Nang makita niyang nabigo ang plano niya, kinuha niya ang isang piraso ng mango cake. Hindi ba allergic ka sa mangga? O, muntik ko nang makalimutan, buti na lang at naalala mo pa. Ang ginawa niya ay para ipaalam kay Sukelam na kahit 6 na taon na ang lumipas, naaalala pa rin ni Yu Hao ang kanyang panlasa. Sa pagkakataong ito, naapektuhan talaga si Sukelam at hindi maiwasang makaramdam ng discomfort sa kanyang puso. Noon lang na-realize ni Ji Hee-yu na mali ang nasabi niya. Pagdating sa bahay, agad siyang humingi ng tawad kay Sukelam na iyon ay isang conditioned reflex lamang na nasabi niya nang hindi sinasadya. Bukod pa rito, sobrang matindi ang allergy ni Shen Sailin sa mangga at sinabi ni Sukelam na magkakilala sila simula pa noong grade 6. Ang mga bagay na ito ay normal lang, ngunit sa loob niya ay kinakabahan pa rin siya. Bukod pa rito, sa aparador ni Yu Hao ay mayroon pa ring tomato sticker. Sa mismong oras na ito, muling lumitaw ang ex-girlfriend niya sa kanyang bahay, at ginulat pa si Yu Hao na katatapos lang maligo. Mas lalo nitong hindi gininhawa ang pakiramdam ni Sukelam. Sa kabilang banda, nag-aalala si Han Meng para sa kanyang matalik na kaibigan. Nalaman niya kay Gong Wenxing na hindi pa rin nagbabago ang password sa bahay ni Yu Hao. Ito ay ang password na itinakda niya kasama ang kanyang ex-girlfriend. Agad na pinayuhan ni Han Meng si Sukelam na ipabago kay Yu Hao ang password sa bahay. Narito na ang tao sa bahay, sa sandaling ito, ang puso ni Sukelam ay parang tinutusok ng karayom. Ang dating kasintahan ay nagkunwari na mayroong trabaho, ngunit sa totoo lang ay gusto niyang balikan si Yu Hao. Mabuti na lang at wala nang nararamdaman si Yu Hao para sa kanya. Bagamat sila ay magkasosyo, ang kanyang pagpasok sa bahay ng walang paalam ay talagang hindi angkop. Hindi na gustong makipag-usap pa ni Yu Hao sa kanya, kaya sinabihan niya itong umalis na. Nang makita ang matigas na saloobin ni Yu Hao, iminungkahi niya na bumaba sila sa coffee shop sa ibaba para pag-usapan ang trabaho. Sigurado siya na may nararamdaman pa rin si Yu Hao para sa kanya, iniisip na pansamantala lang ang pagkahumaling niya kay Sukelam. Kaya naman, sa pagpupulong na ito, gusto niyang pag-usapan kay Yu Hao ang mga bagay na hindi tungkol sa trabaho. Ngunit ang resulta ay ikinadismayan niya, hindi niya inaasahan na isasama ni Yu Hao si Sukelam. Pinayuhan din niya itong magsalita ng mabilis kung mayroon itong sasabihin, upang hindi masayang ang pribadong oras niya, kasama ang kanyang nobya. Ngunit nang ibigay niya ang proyekto kay Sukelam, agad na hinawakan ni Yu Hao ang kamay ni Sukelam, dahil wala siyang balak na makipagtulungan sa kanyang ex-girlfriend. Kung naghiwalay na sila, ayaw na niyang magkaroon ng anumang koneksyon. Kahit sa trabaho, hinawakan ni Yu Hao ang kamay ni Sukelam at umalis, at sa oras na ito ay nagalit ang ex-girlfriend. Kung talagang wala kang pakialam sa nakaraan natin, bakit ka nag-aalala kapag nagtatrabaho ka kasama ko? Anong ilusyon, ayoko ring ilagay sa mahirap na sitwasyon ang nobya ko. Ang sagot na ito ay nagbigay ng kapayapaan ng isip kay Sukelam, at nakakuha rin ng punto sa puso ni Han Meng. Malinaw na isang tawag sa telepono lang ay sapat na upang linawin ang lahat. Pinagsama pa ni Yu Hao si Sukelam para makilala ang kanyang ex-girlfriend. Agad nawala ang selos ni Sukelam. Kinaumagahan, binigyan pa siya ni Yu Hao ng bracelet at magkapares pa ito. Ito ang pakiramdam ng kaligayahan na hindi pa naranasan ni Sukelam. Plano pa niyang ipakilala ang kanyang nobyo sa kanyang pamilya. Pagkatapos niyang piliin ang mga damit para sa kanya, paglingon niya ay nakita niyang nakahubad na ito. Namula ang mukha ni Sukelam at bumilis ang tibok ng kanyang puso. Hindi siya makatingin ng diretso, kaya inilagay niya ang mga damit sa mesa at aalis na sana. Hindi niya sinasadyang nahawakan ang remote at nakita niyang dahan-dahang bumaba ang kurtina. Sumulyak siya kay Yu Hao, nag-aalala kung ano ang susunod nitong gagawin. Buti na lang at lumakad siya papunta sa pinto, nakahinga ng maluwag si Sukelam at susundan na sana siya. Nang hindi inaasahan, isinara niya ang pinto ng opisina. Dumating na sa ganitong punto ang sitwasyon, kailangan nang gumawa ng isang bagay si Yu Hao, hindi ba? Ito ang opisina ni Yu Hao at kung magkaroon ng kaunting ingay, maririnig ito ng katabing silid. Matapos niyang sabihin iyon, hindi na halos makahinga si Sukelam.
Ngunit pagkatapos noon, biglang dumating ang assistant upang magulat ng trabaho. Dali-dali silang dalawa bumangon mula sa kama. Hindi rin niya inaasahan na gagawin pa nila ang ganitong eksena sa opisina. Kailangan lang niyang tumayo sa pinto at hintayin na matapos silang dalawa. Bago umalis, gusto sana ni Sukelam na kausapin si Hanming, ngunit nakatanggap siya ng tawag mula kay Shen Sailin, hiningi niya na magkita sila, na kunwari ay para sa trabaho. Sa totoo lang, pinahihirapan na naman niya si Sukelam. Ipinadala niya kay Sukelam ang maraming larawan niya at ni Yuhao noong nakaraan. Sinabi niya na nawala ang telepono ni Yuhao noong nagtapos sila ng kolehiyo. Ngunit gusto niya talagang mahanap ang mga larawang ito. Kaya pinakiusapan niya si Sukelam na ibigay kay Yuhao. Sa totoo lang, pangalawa lamang ang mga larawan. Ang pangunahing layunin niya ay ipakita kay Sukelam kung gaano sila nagmahalan noon ni Yuhao. Nagdeklara rin siya ng digmaan kay Sukelam na ang kanilang paghihiwalay noon ay dahil lang sa init ng ulo. Ngayong bumalik na siya, dapat nang umatras si Sukelam at bigyan siya ng pwesto. Sinabi niya na si Sukelam ay pansamantalang pagkahumaling lamang para kay Yuhao. Bukod pa rito, naghahanap ng investment si Yuhao. Siya lang ang makakatulong kay Yuhao. Ngunit hindi ganoon ang iniisip ni Sukelam. Pakiramdam niya ay talagang gusto siya ni Yuhao. Kahapon, bigla siyang dumating at hinanap si Yuhao. Dahil lang sa alam niya ang password ng pinto, para patunayan ni Yuhao ang kanyang katapatan, bumili siya ng regalo para kay Sukelam at sinabi niya ito sa kanya sa harap ng pinto. Ang resulta, paglabas pa lang ni Sukelam, isinara na niya ang pinto. Hinintay ni Sukelam na ilagay ang password at nalaman niyang binago na niya ang password. Ngunit ang password na ito ay hindi ang kanilang kaarawan, ito ay ang kanilang anibersaryo. Sinubukan ni Sukelam na ilagay ang petsa kung kailan siya nagtapat, ngunit mali pa rin. Matapos siyang paalalahanan, muling sinubukan ni Sukelam na ilagay ito. At tama nga, ngunit hindi pa rin sapat ang mga ito. Hindi lang niya tinanggal ang tomato sticker sa aparador. Bukod pa rito, binilhan din niya si Sukelam ng isang villa sa isang lugar na may sariwang hangin. Dahil si Sukelam ay kailangang alagaan ang kanyang ina at kasama rin niya, napapagod siya sa pagpunta-punta, kaya balak niyang iwi ang ina ni Sukelam sa kanyang bahay. Ngunit dahil walang kusina sa bahay niya, espesyal niyang binili ang bahay na ito. Pagkatapos, silang tatlo ay sama-samang maninirahan dito. Sobrang naantig si Sukelam. Naramdaman niyang napakaswerte niya na nakahanap siya ng isang nobyo na gwapo at mayaman. At marunong ding mag-alaga ng iba. Lahat ay umuunlad sa magandang direksyon. Mula nang tanggihan niyang makipagtulungan sa kanyang ex-girlfriend, nakahanap din si Yuhao ng bagong investor. Malinaw ang pagkakabahagi ng kanilang gawain. Maya-maya ay pupunta na si Yuhao para mag-shooting ng programa. Pupunta si Sukelam sa Shanghai para makipagkita sa investor. Natuklasan ng babaeng assistant na nakalabas ang butones ng pantalon ni Yuhao. Tulungan mo akong ikabit muli. Nadama ni Sukelam na hindi ito angkop gawin sa harap ng kumpanya. Agad na tinawag ng sekretarya ang assistant upang samahan sila sa pagdadala ng bagay, upang mabigyan sila ng espasyo. Sa totoo lang, gusto lang ni Yuhao na tuksuhin siya ng kaunti. Tutal, magkahiwalay pa lang sila at ilang araw pa bago sila magkita muli. Kaya hindi niya pinansin kung may tao sa pintuan ng kumpanya. Hinila ni Yuhao si Sukelam papalapit sa pamamagitan ng kanyang kwelyo at hinalikan. Hindi niya inaasahan na sa paghihiwalay na ito, pagdating ng muling pagkikita nila ay magiging estranghero na sila. Pagkasakay pa lang ni Sukelam sa eroplano patungong Shanghai, biglang nawalan ng malay ang kanyang ina. Buti na lang at nakita ito ni Director Jin at mabilis na isinugod sa ospital. Ngunit si Sukelam ay nasa eroplano, hindi makontak. Pagkalapag ng eroplano, nakita ni Sukelam ang dami ng missed calls. Noon lang niya nalaman na nasa kritikal na kondisyon ang kanyang ina at inooperahan. Blanko ang kanyang isip. Sa gulat ay hindi niya alam ang gagawin. Nagmamadaling pumunta para magpalit ng tiket pa uwi. Dahil sa pagmamadali, hindi niya alam kung saan niya nahulog ang kanyang mga dokumento. Sinabi ng staff na kailangan niyang kumuha ng temporary D para makabalik. Lubos siyang pinipighati ng kanyang sarili. Sa mga nakaraang araw, abala siya sa trabaho. Nakalimutan niyang alagaan ang kalusugan ng kanyang ina. Nang makita niya ang kritikal na abiso, parang gumuho ang kanyang mundo. Inalo siya ni Hanming ito ay normal na proseso ng ospital. Hindi mangyayari ang anumang masama. Sa puntong ito, nanginginig niyang nilagdaan ang papel. Lubos na sinakop ng kritikal na kalagayan ng kanyang ina ang kanyang isip. Ganap niyang nakalimutan na mayroon siyang mahalagang kliyente na kailangan niyang makipagkita. Hindi makontak ni Yao Qian si Sukelam. Wala siyang pagpipilian kundi tawagan si Yuhao. Habang nagmamadali siyang pumunta sa Shanghai, paulit-ulit niyang tinatawagan si Sukelam. Ngunit walang sumasagot sa telepono. Dahil hindi niya alam ang kalagayan ni Sukelam, maaari lamang niyang sabihin sa investor na hindi maganda ang pakiramdam ni Sukelam. Gayunpaman, inisip nila na hindi mapagkakatiwalaan si Sukelam. Malinaw na nagtakda siya ng hapunan. Ngunit sa mahalagang sandali wala siya. Hindi mapagkakatiwalaan ang babaeng ito. Bagamat sinubukan ni Yuhao na protektahan ang kanyang imahe sa hapagkainan, hindi pa rin naniwala ang investor na siya ay may sakit. Sinabi niyang wala siyang silbi, ginagawa niya ang lahat para paglaruan sila. Hindi niya alam na nasa kritikal na kalagayan ang ina ni Sukelam.
buti na lang at dumating si Director Jin sa tamang panahon. Pansamantalang nalampasan ang panganib. Ang hindi lang alam ay kung may problema sa puso. Hindi niya alam kung kailan pa nagkaroon ng ganitong sakit ang kanyang ina. Alam ni Director Jin, ngunit itinago pa rin niya kay Sukilam, kaya galit na galit siya. Mula nang maging sila ni Yuhao, nakatuon lang siya sa trabaho. Hindi pa nga siya nakakasama sa pagpapatingin sa ina. Si Director Jin mismo ang nagdala sa kanyang ina para sa bawat pagsusuri. Noon natuklasan ang blood clot at heart failure. Sa totoo lang, gusto na sanang sabihin ni Director Jin agad kay Sukilam. Ngunit hindi pumayag ang kanyang ina. Pinakiusapan siyang tulungan siyang itago ito. Alam niyang inalagaan siya ni Sukilam sa mga nakaraang taon, kaysa sa pagkakaroon ng sariling buhay. Ngayon, sa wakas ay mayroon na rin siyang nobyo. Ayaw niyang abalahin si Sukilam. Lalo na ayaw niyang maging pabigat sa kanya. Sa totoo lang, mas galit si Sukilam sa kanyang sarili ngayon. Galit dahil hindi niya inalagaan ng maayos ang kanyang ina. Kaya naman medyo nagalit siya kay Director Jin. At taos puso siyang humingi ng paumanhin sa kanya. Nang kumalma siya, naisipan niyang tingnan ang kanyang telepono. Nakita niyang napakaraming tawag mula kay Yuhao. Naalala din niya ang pagpupulong sa investor. Agad siyang tumawag pabalik sa kanya. Nang malaman niyang maayos siya, nagsimula si Yuhao na magreklamo. Napakahalaga ng pagharap sa kliyente, ngunit iniwan niya sila. Talagang hindi siya seryoso at responsable sa kanyang trabaho. Sinabihan niya si Sukilam na bumalik kaagad. Ipaliwanag ang dahilan sa kliyente. Sakit ang aking ina. Uuwi na ako agad. Nang malaman niya ang balita na nasa kritikal na kalagayan ang ina ni Sukilam, wala na siyang oras para makipagnegosasyon. Dali-dali siyang tumakbo patungo sa ospital. Hindi niya inaasahan na pagkababa pa lang niya ng eroplano ay tinawag na siya ni Shen Zailin, ngunit nagmamadali siyang pumunta sa ospital. Wala siyang oras para bigyang pansin ito. Kung talagang para kay Sukilam ka, huminto ka at pakinggan ang ilang salita mula sa akin. Ayon sa kanya, kahit pa pumunta si Yuhao sa ospital ngayon, hindi naman gaganda ang kalagayan ng ina ni Sukilam. Mas mabuting pumunta siya ngayon sa trabaho. Baka mailigtas pa ang pagkalugi. Pagkatapos mag-isip, pinili ni Yuhao ang trabaho. Mabuti na lang at naisugod sa oras ang ina ni Sukilam. Nalampasan na niya ang kritikal na kalagayan. Nakita niya ang pagod na mukha ng kanyang ina. Naawa pa rin si Sukilam sa kanyang sarili. Lagi siyang nasa tabi ng kanyang ina, nag-aalaga. Hanggang sa dumating si Hanmeng at sinabihan siyang magpahinga. Noon lang siya nagkaroon ng oras para tawagan ang investor. Hindi niya inaasahan na matagal na pala nilang kinansela ang pakikipagtulungan. Plano niya sanang papuntahin si Yuhao upang humingi ng tawad sa investor para mailigtas ang sitwasyon. Ngunit nakita niyang kasama niya si Shen Zailin, nagtutulungan pa silang dalawa ng napakaganda sa trabaho. At ayon sa assistant, si Shen Zailin mismo ang tumulong kay Yuhao na makipag-ugnayan sa ibang investment company. Malapit na silang pumunta sa Beijing para pumirma ng kontrata. Noon lang na-realize ni Sukilam na baka hindi talaga sila bagay. Siya mismo ang inosenteng nag-iisip na kaya niyang balansihin ang pamilya at trabaho. Ang resulta ay muntik nang mamatay ang kanyang ina. Hindi lang hindi binisita ng kasintahan, kundi kasama pa nito ang kanyang ex-girlfriend. Galit na galit si Sukilam. Nang magkita sila ni Yuhao sa pintuan ng ospital, agad na nagmungkahi si Sukilam na maghiwalay sila. Pakiramdam niya ay hindi sila bagay. Dahil sa isip ni Yuhao, trabaho lang ang mahalaga. Malinaw na alam niyang may nangyari sa kanyang ina, ngunit pinili pa rin niyang makipagtulungan kay Shen Zailin, ngunit sinabi ni Yuhao na ginawa niya iyon upang mabawi ang pagkalugi ni Sukilam. Ayaw niyang mahirapan siya sa kumpanya sa hinaharap. Dahil sa pagkakamali niyang ito ay nagdulot ng malaking pinsala sa kumpanya. Iyon ang mahalaga sa kanya. Ngayon, gusto lang niyang gumaling agad ang kanyang ina. Ang trabaho at pag-ibig ay hindi na mahalaga para sa kanya. Bakit hindi niya ako maintindihan at hinihiwalayan pa ako? 6 na taon na ang lumipas at ngayon lang ako nakakita ng taong bagay sa akin. Hindi ako papayag na maghiwalay kami ng ganito. Mahal na mahal ko si Sukilam. Sa pag-iisip nito, muli siyang tumalikod at tumakbo papunta sa ospital. Gusto niyang ipaglaban ang pag-ibig na ito sa isa pang pagkakataon. Ngunit nang makarating siya sa silid ng pasyente, nakita niya si Director Jin na naroroon din na pagkamalan niyang tinanggihan siya ni Sukilam dahil kay Director Jin. Sa kanyang sakit, nagpakalasing si Yuhao at hinanap si Gong Wenxing. Hindi niya alam kung saan siya nagkamali. Bakit ganoon ang pakikitungo ni Sukilam sa kanya? Akala niya ay ginawa na niya ang lahat para kay Sukilam. Sa huli, nauwi lang sa ganito. Siguro nga ay hindi talaga sila nagmula sa iisang mundo. Ilang araw siyang hindi pumasok sa trabaho. Nagtambak ang mga papeles sa opisina. Nag-alala si Gong Wenxing at dinalhan siya ng pagkain. Ngunit sinabi niyang gusto niyang magluto mag-isa. Nang makita niyang may gana pa siyang magluto, lumuwag ang loob ni Gong Wenxing at umuwi. Hindi niya inaasahan na mag-isa lang si Yuhao sa bahay. Niluto niya muli ang lahat ng pagkaing itinuro sa kanya ni Sukilam. Fried rice na may itlog, scrambled eggs na may kamatis, braised pork, instant noodles na may gatas, at isdang niluto na may patatas. Sobra-sobra ang kinain niya, kaya hindi na kinaya ng katawan niya. Hanggang sa matuklasan ito ni Shen Zailin at Gong Wenxing. Pagkatapos ay dinala nila siya sa ospital.
Noon lang nila nalaman na dahil sa labis na pagkain kaya siya nagkaroon ng acute gastric perforation at septic shock. Buti na lang at naisugod siya sa tamang oras kaya walang dapat ikabahala. Sa loob ng 3 araw ay makakakain na siya ng lugaw para unti-unting makabawi. Sobrang nasaktan nito si Gong Wenting. Hindi na niya inintindi si Yu Hao na nakaratay sa kama ng ospital. Tapos, galit siyang pinuntahan si Sukelan. Ang nanay niya ay nagkasakit at naospital. Lahat ay malungkot. Pero hindi ito kasalanan ni Yu Hao. Bakit mo pa siya pinapahirapan ng ganyan? Ngayon ay puro sorry lang ang sinasabi ni Sukelan. Dahil daw hindi niya nabalanse ang trabaho at buhay. Sa tingin mo pipigilan ka niya sa pag-aalaga sa nanay mo? Sinabi mo pa na kailangan mo ng oras. Kung pansamantalang hindi ka magtatrabaho, ayos lang. Hindi naman sinabi ni Yu Hao na kailangan mo siyang makasama sa trabaho. Kahit nasa bahay ka, kaya kanyang buhayin. Ano bang mahirap na hindi kayang lutasin? At kailangan pang mag-propose ng break-up sa ganitong oras. Lumapit si Han Meng para patahimikin ang kanyang asawa. Ngayon ay naiinis na si Sukelan. Na-ospital si Yu Hao dahil sa food poisoning. Hindi inakala ni Sukelan na ang pagproposal ng break-up ay magdudulot ng ganoong kalaking sakit kay Yu Hao. Pero ngayon ay hindi niya talaga kayang balansihin ang trabaho at pag-ibig. Noong college, naglakbay sila ni Han Meng dahil ayaw nilang maabala, pinatay nila ang kanilang mga telepono. Nang makabalik sila mula sa paglalakbay, nalaman nilang naaksidente ang kanilang mga magulang. Nailigtas ang kanyang ina ngunit pumanaw na ang kanyang ama. Hindi man lang sila nagkaroon ng pagkakataong magpaalam. Nawalan na ng ama si Sukelan kaya hindi na niya kayang mawalan pa ng ina. Kaya, sa anumang paraan, kailangan niyang alagaan ang kanyang ina ng buong puso. Ngunit nang marinig niyang na-ospital si Yu Hao, dinala pa rin ni Sukelan ang kanyang pamangkin. Ngunit wala siyang sapat na lakas ng loob upang pumasok sa silid ng pasyente. Nahagip ng tingin ni Shen Zailin ang eksenang ito. Kinuwento niya kay Kalam ang karanasan niya kay Yu Hao sa Amerika. At sumumpa rin na ang pagbalik niya sa bansa sa pagkakataong ito ay para bawiin si Yu Hao. Pagkatapos ng mga nangyari nitong mga nakaraang araw, naisip ni Kalam na mas bagay talaga si Shen Zailin kay Yu Hao kaysa sa kanya. Kaya niyang tulungan si Yu Hao sa kanyang trabaho. Kaya binigay ni Kalam ang congee kay Shen Zailin at ipinadala ito kay Yu Hao. Kumain sana ng congee, ngunit ayaw talagang pansinin ni Yu Hao si Shen Zailin, mas gusto pa niyang ipabili sa assistant niya ang congee. Kaysa kainin ang dala ni Shen Zailin, napilitan si Shen Zailin na tumayo sa labas ng ward at ibigay ang congee sa assistant. Sinabi niyang galing daw sa labas. Tumayo siya sa labas ng ward at pinanood si Yu Hao na kumain ng congee, kutsara bawat kutsara. Nagdaramdam ng husto si Yu Hao at umaasa siyang bibisitahin siya ni Kalam. Ngunit labis siyang binigo ng resulta. Hanggang sa araw ng paglabas niya sa ospital, nakita ni Yu Hao si Kalam at ang kanyang ina sa parking lot. Sobra siyang nainis kaya hindi man lang siya bumati. Pagkatapos niyang umuwi, gusto pa niyang ibenta ang villa. Kapag umalis na ang isang tao, mas masakit lang kung pananatilihin pa. Nagpasya siyang huwag nang magtira ng anumang daan para sa sarili niya. Ngunit hindi niya alam na mas nahihirapan pa si Kalam. Halatang mahal na mahal niya si Yu Hao. Ngunit dahil sa pag-aalaga sa kanyang ina ay napilitan silang maghiwalay. Magagawa lang niyang gamitin ang alak para manhid ang sakit sa kanyang puso. Hindi sinasadyang nakita ni Zhang Bi ang eksenang ito. Panay ang tawag niya ng Chi Master. Hindi ba't gusto mo si Yu Hao? Nakikipag-ugnayan na ba sa iba? Sa set pa lang, narinig na niyang naghiwalay sina Kalam at Yu Hao. Pero hindi naman siya natuwa. Na-ospital si Yu Hao dahil sa butas sa bituka. Hindi rin siya nasaktan. Noong una, inakala niyang nababaliw na siya. Hanggang sa makilala niya si Director Kim. Bigla siyang natuwa. Pero naisip niya na naghiwalay sina Kalam at Yu Hao. Kaya magkakaroon ng pagkakataon si Director Kim. Agad siyang nakaramdam ng pagkadiskomportable. Sa sandaling iyon, nakatitiyak na si Zhang Bi sa kanyang damdamin. Na matagal na pala siyang lihim na umiibig kay Director Kim. Sa bawat pagkikita nila, namumula ang kanyang mukha at bumibilis ang tibok ng kanyang puso. At ikinuwento pa niya ang kanyang pag-ibig kay Kalam. Humingi siya ng tulong kay Kalam para magturo ng pagluluto. Dahil gusto niyang makuha ang puso ng isang lalaki. Unang-una, dapat niyang lupigin ang tiyan. Malaki ang naitulong ni Kalam sa kanya. Bilang magkapatid, dapat ding mag-ambag si Zhang Bi sa pag-ibig ni Kalam. Kaya nakipagtulungan siya kay Han Meng, dinala nila si Kalam sa biniling villa ni Yu Hao. Nakita nila si Kalam na pumasok sa villa bago sila umalis ng panatag. Hindi inaasahan ni Yu Hao na biglang susulpot si Kalam doon. At lasing pa. Patuloy niyang hinila si Yu Hao at pinipilit na lutuan siya ng pagkain. Sinabi niyang abala raw si Yu Hao sa trabaho. Siguradong hindi pa siya kumakain. Kinuha pa niya ang isang bag ng dokumento mula sa mesa sa tabi at ipinatong sa ulo ni Yu Hao. Paulit-ulit na sinasabi, "Na-miss kita. Iniisip ko kung bakit hindi ka nakikipag-ugnayan sa akin." Pakiramdam ni Kalam ay hindi niya kayang harapin si Yu Hao. Sa tuwing maiisip niya si Yu Hao, naiisip niya ang kanyang may sakit na ina. Ngayon, hindi niya talaga alam kung ano ang gagawin. Buong pagmamahal siyang niyakap ni Yu Hao. Sa sandaling ito, ramdam niya ang sakit sa puso ni Kalam. Gustong magmahal ngunit hindi kaya.
Kaya dinala niya si Kalam pa uwi sa gabing iyon din galit na nagsumite si Kalam ng kanyang pagbibitiw. Ngunit inaprubahan ito ni Yuhao. Sa pagtingin sa mensaheng ito, nakaramdam siya ng hindi maipaliwanag na pagkawala. Gusto ni Yuhao na tuluyang putulin ang ugnayan sa kanyang ex-girlfriend. Sa kanya hahanapin si Kalam. Ngunit hindi naintindihan ni Shen Zailin ang ibig niyang sabihin. Akala pa niya ay inimbitahan siya ni Yuhao para magkabalikan sila. Hindi niya inaasahan na sa pagkakataong ito, ipinatawag siya ni Yuhao. Bukod sa pag-uusap tungkol sa trabaho, layunin din niya na wakasan ang kanyang ilusyon. Wala silang kinabukasan. Sa ngayon, naramdaman ni Shen Zailin na ginawa na niya ang lahat ng kanyang makakaya. Nakipaglaban na siya kung kinakailangan. Kung ang pag-ibig ay hindi para sa kanya, wala nang saysay ang pagpipilit. Panahon na para bumitaw. Sa mga sumunod na araw, hindi na hinanap ni Yuhao si Kalam para balikan. Gaya ng dati, bukod sa trabaho, kausap niya si Gong Wenxing. Ang ina ni Kalam ay sa wakas ay nakakuha na ng kapalit na kidney. Naging matagumpay din ang operasyon. Unti-unti nang nagiging maayos ang buhay. Ngunit ang relasyon niya at ni Yuhao ay wala pa ring pag-unlad. Ikinababahala ito ni Hanmeng at Sangbay. Bukas ang kaarawan ni Kalam. Gusto nilang ipaalam ni Gong Wenxing kay Yuhao para samantalahin niya ang pagkakataong ito. Nakalimutan mo bang hindi ipinagdiriwang ni Yuhao ang kanyang kaarawan? Natatakot ako na baka magkakontra ang epekto kung babanggitin ang kaarawan sa harap niya. Sa kabilang banda, dinala ni Direktor Kim ang mga bata para ipagdiwang ang kaarawan ni Kalam. Lihim niyang binigyan siya ng sorpresa. Sa kabila ng ilang araw na lumipas, wala pa ring pag-unlad ang kanilang relasyon ni Yuhao. Kaya gusto pa rin ni Direktor Kim na subukan kay Kalam. Ngunit ayaw ni Kalam na lokohin siya. Kahit na naghiwalay na sila ni Yuhao, hindi pa rin niya makalimutan si Yuhao. Gayon din, si Kalam ay laging nasa puso ni Yuhao. Pinakiusapan niya ang isang bata na bigyan si Kalam ng bagong sibol na binhi. At sinabi niya kay Kalam na unti-unting gaganda ang lahat. At si Direktor Kim ay huwag masyadong malungkot. Malapit na ang bagong pag-ibig. Nalaman ni Zhang Bi na nabigo siyang umamin ng kanyang pag-ibig. Nagluto siya ng ilang putahe para samahan siya. Pareho silang nalasing. Nang makita niyang mahimbing na natutulog si Direktor Kim, hindi napigilan ni Zhang Bi na halikan siya. Mula nang tanggihan niya ang pag-amin ni Direktor Kim, gusto na ni Kalam na makipagbalikan kay Yuhao. Naghihintay siyang lumapit si Yuhao para makipagkasundo. Ngunit ang resulta ay dumating ang ex-boyfriend niya at sinabing, mahal kita. Ang mga salitang ito ay nagpainis kay Kalam. Kinuha niya ang regalo mula sa kamay ng ex-boyfriend at pinalayas ito mula sa bahay. Nang makita niyang dumating ang ex-boyfriend, nag-alala rin ang kanyang ina. Agad siyang pumunta sa kumpanya para hanapin si Yuhao, gusto siyang kausapin. Interesado ka pa rin kay Kalam at gusto mo bang makasama siya? Gusto ko, ngunit hindi ako sigurado kung ano ang iniisip niya. Dahil alam niyang si Kalam ay naghahanap ng trabaho kamakailan, ngunit hindi siya nilapitan. At si Kalam ay isang napakalakas na babae, ayaw niyang magdulot ng problema sa mga tao sa paligid niya. Kaya mas mahal niya, mas nagmamalasakit siya. Umaasa ang ina na magkasama silang tutulungan ni Yuhao si Kalam, upang matagpuan niya ang buhay na tunay niyang ninanais. Siyempre, iyon din ang gusto ni Yuhao. Kaya, ginamit ni Hanmeng ang unang kaarawan ng kanyang anak na babae, inimbitahan niya si Kalam sa kanilang bahay, upang bigyan ng pagkakataon na magkita sila ni Yuhao. Hindi inaasahan na ang kanyang dating kasintahan ay parang multong sumusunod, dumalo rin sa kaarawan ng anak ni Hanmeng, bakit may ganoong tao na makapal ang mukha. Hindi maalis-alis, at sakto namang dumating si Yuhao, nakita niyang nanggugulo pa rin ito. Ni Kalam ay pinaalis siya agad, ngunit wala siyang balak umalis. Binanggit ulit ni Yuhao ang pag-edit ng video na may kinalaman sa personal na privacy at nagbanta siyang tatawag ng pulis. Nang makita niyang hindi maganda ang sitwasyon, tumakas ang masamang tao. Sabi ni Hanmeng na kaarawan ng isang taon ng kanyang anak ngayon. Dapat daw manatili silang dalawa para kumain, ngunit nang marinig niyang may kailangan si Yuhao, kay Kalam ay agad niya silang pinayagan. Simula nang maghiwalay sila ni Kalam, mahigit isang taon na silang hindi nagkita. Para magkaroon ng dahilan na mapalapit kay Kalam, inilabas muli ni Yuhao ang dating kontrata sa pagtuturo ng pagluluto, para ipagpatuloy ni Kalam ang pagtuturo sa kanya. Dahil mayroon pa silang 3 oras ng klase na hindi natapos, umaasa pa rin si Kalam sa kanya. Nakita niya ang saloobin ni Yuhao sa trabaho at nakaramdam siya ng matinding pagkadiskomportable, ngunit nagtakda pa rin siya ng appointment para sa Sabado upang magluto sa kumpanya. Pagbalik sa pamilyar na tanawin na ito, napuspo si Kalam ng iba't ibang emosyon. Sa pagkakataong ito, gusto ni Yuhao na matutunan ang dish na boiled cabbage. Mukha itong simple, ngunit napakakomplikado gawin at kailangan ng matagal na paghihintay. Hindi siya nag-abalang maghintay, tahimik na tiningnan ni Yuhao si Kalam, muling natagpuan ang dating pakiramdam. Pagkalipas ng 3 oras, natapos din sa wakas ang isang putahe ng boiled cabbage. Habang naghahanda silang dalawa na tikman, biglang lumitaw ang alagang pusa ni Yuhao na si Wanshon. Sinundan nila ito at nalaman nilang malapit na itong manganak. Kinailangan nilang dalhin sila pabalik sa villa. Napansin ni Kalam na simula nang umalis siya, marami nang nagbago rito. May mas maraming bulaklak at halaman, lalo na itong sunflower.
Kailan mo itinanim ang sunflower na ito? Sa kaarawan mo, nalaman din ni Kalam dahil dito. Ang sunflower pot na regalo ni Xinxin ay galing kay Yuhao. At nang mag-livestream ang ina niya, may isang nagangalang sunflower boy na bumili ng views para sa ina niya. Nalaman niyang si Yuhao pala ang nasa likod ng lahat, na nagpainit sa puso ni Kalam dahil nalaman niyang laging nasa puso ni Yuhao siya. Akala niya ay may mangyayari sa kanilang dalawa ngayong gabi. Ngunit pagkatapos noon, sinabi na naman ni Yuhao na iuwi na niya siya. Sinamahan niya ang kanyang matalik na kaibigan para hanapin ang kanyang dating kasintahan para makipagbalikan, ngunit nakita niya ang nakakasakit na eksena. Hindi niya inaasahan na mabilis siyang nagkaroon ng iba. Ngayon, ang puso ni Kalam ay masakit na parang tinutusok ng karayom. Sinabi ni Hanmeng para aliwin siya na marahil ay tungkol sa trabaho lang ang pinag-uusapan niya. Ngunit alas negatibo 1:00 na ng gabi. Alam ni Kalam na pagkatapos ng hapunan ay hindi nakikipagkita si Yuhao sa mga babaeng kliyente. Kung gayon, dapat mayroon ding ilang simpleng problema. Kailangang mabilis na malutas, tama? Nang marinig ang sinabi ng kanyang kaibigan, lalong nalito si Kalam. Kaya pala kahapon ay gusto niyang manatili, ngunit iminungkahi ni Yuhao na ihatid na siya. Iyon pala ang dahilan. Lalo pang nasaktan si Kalam habang iniisip niya ito. Nang makita ni Zhang Bin na tuliro siya, inagaw niya ang telepono. Nag-text siya para kay Kalam kay Yuhao, bumalik ka na, mahal kita. Nagulat ito kay Kalam. Kung makita ito ni Yuhao, paano pa siya haharap dito? Madali niyang inagaw ang telepono at binawi ang mensahe. Sa wakas ay nakahinga na siya ng maluwag. Gayunpaman, huli na siya ng isang hakbang. Nakita na niya. Sa pagkakataong ito, labis na natutuwa sina Hanmeng at Zhangbei. Sinabi nila kay Kalam na imbitahan sila sa inuman bilang pagdiriwang. Hindi mo ipinadala, di ba? Nang makita nila ang linyang ito, inakala ng dalawa na nagpapanggap lang si Yuhao. May pagkakataon na siya ayaw pa niyang kunin. Marahil ay mayroon na talaga siyang iba sa labas. Ngunit ayaw ni Hanmeng na hayaan na lang iyon. Gusto niyang tawagan ni Kalam si Yuhao para linawin ang lahat. Sa tingin niya ay may gusto si Yuhao kay Kalam. Kung hindi, bakit pa siya mag-aaksaya ng oras? Pinaturo niya kay Kalam ang pagluluto ng boiled cabbage. Sa gabi, pinapunta pa niya si Kalam para samahan siya sa pag-aalaga ng pusa. Malinaw na may gusto siya. Malinaw na malinaw, ngunit si Kalam ay nadismaya na. Ayaw niyang maging tulad ni Shen Hailin na patuloy na kumakapit kay Yuhao. Siya rin ang unang nagmungkahi ng hiwalayan. Kung ngayon ay babalik siya at guguluhin si Yuhao, ano ang iisipin ng ibang tao sa kanya? Ngunit pagkatapos, napansin niyang ang pagkain ng pusa ay nasa bag pa niya at hindi pa niya nakukuha. Agad siyang sumakay ng taxi. Ngunit hindi siya pumunta sa villa. Sa halip, pumunta siya sa opisina ni Yuhao. Dahil ayaw na niya itong makita muli. Ngunit minsan, hindi nangyayari ang mga bagay ayon sa gusto mo. Hindi pa niya nailalagay ang pagkain ng pusa nang marinig niya ang boses ni Yuhao sa labas ng pinto. Sa gitna ng pagkataranta, nagtago siya sa aparador ni Yuhao. Pumasok si Yuhao at nakita ang ilaw na nakabukas. Nakita rin niya ang bag ni Kalam sa upuan. Sa sandaling ito, naunawaan na niya ang lahat. Alam niyang nagtatago si Kalam sa aparador, kaya binalak niyang biruin siya ng kaunti. Kalam, nasaan na ang pagkain ng pusa na pinakuha ko sa'yo? Mamaya na lang sasabihin ko kay Mengmeng na dalhin sa'yo. Nang makita ito ni Yuhao, sadyang tumawag siya sa video. Nagulat si Kalam at dali-daling ibinaba ang tawag. Sinabi niya kay Yuhao na nanonood sila ng pelikula ng kanyang ina. Hindi siya makasagot ng tawag. Akala niya ay aalis na si Yuhao. Hindi inaasahan ni Kalam na sinabi ni Yuhao na pagkatapos niya manood ng pelikula, ay dalhin niya ang pagkain ng pusa. Kumuha rin siya ng kaunting fishball na ginawa niya dati. Tapos nagpadala siya sa kanya ng isang red envelope. Ito ay para sa pamasahe sa taxi at mga sangkap para sa fishball. Nang makita ni Yuhao na wala siyang balak umalis, napilitan si Kalam na sumagot na dadalhin niya mamaya. At sinabi niyang hintayin na lang siya sa bahay. Akala niya ay aalis na si Yuhao. Hindi inaasahan na umupo siya sa upuan at nakinig ng musika. Nanginginig si Kalam sa loob. Umiling siya ng isa pang klase. Hindi sumang-ayon si Kalam. Dahil tapos na ang kontrata nilang dalawa. Pagkatapos ay tumayo siya at dumiretso sa aparador. Kinabahan si Kalam at napigil ang hininga. Lihim siyang nagdasal na huwag buksan ang pinto. Ngayong linggo ang kanyang kaarawan. Gusto niyang gamitin ang pagkakataong ito para matutong magluto ng pagkain para sa kanilang dalawa. Agad na sumang-ayon si Kalam. Sige, kita-kita bukas. Sa sobrang pag-aalala, hindi niya napansin. Ang pangungusap na ito ay hindi galing sa telepono. Umalis si Yuhao. Lumabas si Kalam mula sa aparador. Nakita niya ang bag sa upuan. Dali-dali niyang sinuri ang kanyang telepono. Agad siyang labis na nagsisi. Sa parking lot, nakahinga si Yuhao ng maluwag, upang siya ay makatapak sa susunod na hakbang sa paghahabol kay Kalam. Ngunit si Kalam ay nakahiga sa kama, hindi makatulog. Hindi niya alam kung ano ang iniisip ni Yuhao. Sa isang iglap, dumating ang dalawa sa bahay na dating tinirhan ni Yuhao noong bata pa siya. At ipinatawag nila ang kanyang lola at ama. Sa pagkakataong ito, natuto silang magluto ng nilagang talong. Ang pagkaing madalas lutuin ng kanyang ina para sa kanya noong bata pa siya.
Parehong lumuha ang kanyang lola at ama nang tikman nila. Muling naramdaman ni Yuhao ang init ng pamilya. Nakabangon na rin siya sa pagkamatay ng kanyang ina. Nang makita niyang ganoon kaganda ang mood ni Yuhao, hindi napigilan ni Kalam na magtanong. Kahapon, nakita kitang pumasok sa hotel kasama ang isang babae. Ano ang relasyon ninyong dalawa? Maaari ba kitang pilingin ng isa pang pabor? Pagkatapos kong gawin, sasabihin ko sa'yo. Nais ni Hao na i-record ang susunod na episode na kasama si Su bilang kanyang assistant. Dumating siya sa crew ng programa. Hayaan niyang ayusan ng makeup artist si Su. Nagtatakang nagtanong si Zhang tungkol sa nangyayari. Nalaman na ba niya ang relasyon niya sa babaeng iyon? Sinabi niyang sasabihin niya sa akin pagkatapos ng programa. Malinaw na binibiro lang niya ito. Inirereklamo ng manager na hindi siya magaling makipag-usap. Isa pa, hindi pa niya alam ang tungkol sa kanyang sariling love life. Ngunit may oras pa rin siyang mag-alala tungkol sa iba. Pinaalalahanan ni Su si Zhang na kung mahal mo, dapat ay matapang mong sabihin ito. Nakita ang larawang iginuhit ni Director Kim para kay Zhang. Nararamdaman ni Su na dapat ay gusto rin siya ni Director Kim. Hindi pa lang niya ito napagtanto. Hinila niya si Zhang Bi para hanapin si Director Kim at umamin ng pag-ibig. Mula nang huling beses niyang isinaayos na makuhanan ng mga reporter si Director Kim. Nakita siya ni Director Kim at umiwas. Kim Suan, mahal kita. Nagulat si Director Kim sa biglaang pag-amin ng pag-ibig. Pagkatapos ay sinabi sa kanila na huwag nang mag-film. At biglang hinalikan ni Zhang Bi ang kanyang mga labi. Nagpalakpakan ang lahat sa paligid bilang pagbati. Pagkatapos ay kinagat pa niya ito. Sa huli, nagkasama rin silang dalawa. Tungkol naman kay Yuhao, inimbitahan niya si Kela na maging assistant sa pagkakataong ito. Sa totoo lang, naghahanda siya ng sorpresa para sa kanya. Nang itulak ng staff ang harang sa likod, nagsimulang mag-play ang malaking screen. Ang mga sandali nilang dalawa noon, habang siya ay nalulula sa mga ito. Inimbitahan din ni Yuhao ang nanay ni Tao na dumalo. Ito pala ang proposal ceremony na planado na ni Yuhao. Nakita lang si Yuhao na dahan-dahang inilabas ang diamond ring at saka lumuhod sa isang tuhod. Lahat ng tao sa ibaba ay pumalakpak at bumati. Si Sukelam ay naiyak sa sobrang tuwa. Dahan-dahang inabot ang kamay upang isuot ni Yuhao ang diamond ring sa kanya. Napakarami ng pinagdaanan ng dalawa. Sa wakas, nagkasama rin sila. Dito na nagtatapos ang kwento. Maraming salamat sa suporta ng lahat.